Ang dilim ay bumabalot sa suite sa ika-25 palapa ngang Greenbelt Chancellor sa Legazpi Village, Makati City, maliban sa isang mahinang ilaw mula sa kusina na nakpinta ngang ginintuang guhit sa sahig alas 2 na ng madaling araw. Si Amanda ay biglang nagising hindi sa alarm clock kundi sa isang banayad na panginginig. Ito ang tuno ng vibration ng telepono ni Gabriel sa ibabaw ng kanyang nightstand. Pero bakit dun? At bakit hindi siya ang gumising? Ang unan sa tabi niya ay malamig. Hindi na siya nakatulog sa tabi niya. Dahan-dahan siyang bumangon. Ang bawat galaw ay sinasadya upang hindi gumawang ang ingay. Ang tiktak ng orasan sa dingding ay tila mas malakas kaysa karaniwan, binibilang ang bawat segundo ng kanyang lumalagong kaba. May naririnig siyang bulong mula sa sala, isang pira-pirasong tunok na mahirap maunawaan. Lumakat siya patungo sa sala, ang kanyang mapa ay halos hindi lumalapat sa malamig na marmol na sahig. Sa dilim, nakita niya ang anino ni Gabriel na nakatayo malapit sa bintana. Ang silhouette niya ay gumuhit laban sa mga kumikinang na ilawong siyudad. Hawak niya ang kanyang telepono sa tainga. Ang boses niya ay mahina, halos hindi marinig. Ngunit may kalakasan ng emosyon na hindi niya kilala. Okay. Oh, hindi. Mag-ingat ka, ang huli niyang narinig na sinundan ng isang mabilis na pakputang ng tawag. Agad niyang ibinaba ang telepono at itinago sa likod niya sabay talikod. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng takot nang makita siya. Isang mabilis na, halos hindi kapansin-napansing, paktaas ng kanyang balikat, isang kislap ng pagkakasala sa kanyang mga mata. Amanda, bakit gising ka pa? Tanong niya, ang boses niya ay naktatago ng tensyon. Narinig ko ang telepono mo, may problema ba? Tanong niya, ang kanyang puso ay bumibilis. Sinubukan niyang magmukhang walang malay, ngunit ang kanyang pandama ay alerto. Napansin niya ang amoy, isang banayad na halimuya, na hindi niya matukoy, hindi ang karaniwan niyang pabango, hindi rin ang kanyang isang pahiwati lamang, ngunit sapat na upang maktanim ng binhingang pagdududa. Umiling si Gabriel, masyadong mabilis. Wala, ayos lang, isang kaibigan lang sa trabaho, may problema sa project sa Cebu. Ngunit ang kanyang paliwanag ay tila pilit, ang kanyang nga mata ay umiwas, balik na tayo sa pagtulog, ngunit sa loob ni Amanda, isang bagay ang nag-iba. Ang simple at pamilyar na mundo na matagal na niyang pinaniwalaan ay biglang nabaluktot. Ang simula nga isang pagdududa ay naroon, isang makamanda na halamang tumutubo sa lupang ang kanyang pagtitiwala. Hindi na siya nakatulog ng gabing iyon. Ang bawat sandaling ang katahimikan ay tila nilalamon, ng tiktak ng orasan at ng umugong na tanong, sino? Pinilit niyang ipikit ang kanyang mata upang piliting palayain ang kanyang isip mula sa mapanilang na ideya. Ngunit ang imahe ni Gabriel na nakatago sa dilim, ang mabilis na pakpatay niya sa tawag, at ang kakaibang amoy na tila nakadikit sa kanyang balat ay nanatili. Sila ay kasal sa loob ng 10 taon, isang kasal na sa panlabas ay matatag, lalo na para sa kanilang anak na si Lia. Ngunit sa loob ng halos isang taon, sila ay naninirahan sa isang kakaibang arrangement. Si Gabriel ay madalas na naglalakbay para sa kanyang trabaho sa real estate development. At sa mga pagkakataong magkasama sila, mayroon ng isang hindi may paliwanag na distansya. Pinaniwalaan niya na ito ay bungangang kanilang napakasunduan, isang kasal na nananatili para sa imahe at para sa kapakanan ni Lia. Ang hiwalay ngunit magkasama nilang sitwasyon ay isang masakit na katotohanan, ngunit ito ay kanilang pinili o sa tingin niya ay pinili nila para protektahan ang kanilang pamilya. Ngayon, ang pundasyon ng kanilang kasunduan ay tila nagbabanta. Sa sumunod na linggo, naging mas matalas ang kanyang paningin at pandinig. Ang bawat galaw ni Gabriel ay sinusuri, ang kanyang telepono ay tila nudging extension na ng kanyang kamay, palaging nakaharap pababa, palaging may password. Ang kanyang mga schedule ay mas lalong naging mailap, puno, meeting at out of town na tila walang katapusan. Kapag nagtatanong siya, ang nasagot ni Gabriel ay naging mas maikli, mas irritable. Bakit ka ba nagiging detective, Amanda? Hindi mo ba ako pinakakatiwalaan? Ang madalas niyang tanong na may halong pagkadismaya. Ngunit sa bawat tanong, mas lalo lamang lumalalim ang hukay ng pagdududa. Isang hapon, habang nilalabhan niya ang damit ni Gabriel, napansin niya ang isang bagong uri ng pabango sa kanyang paboritong polo. Hindi ito ang amoy na naisip niyang naamoy niya noon. Ngunit ito ay bago at hindi pamilyar. Ito ay matamis, floral at bahagyang citrusi.
Para bang may isang anino na sumusunod sa kanyang asawa. Pinili niyang huwag itong pansinin, pinilit na ipagwalang bahala ang kaba sa kanyang dibdib. Ngunit isang araw, habang papalabas si Gabriel ng bahay, nahulog mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na resibo. Mabilis niya itong pinulot. Ito ay resibo mula sa isang boutique hotel sa Makati. The Picasso Boutique Serviced Residences sa LP Levist Street, Salcedo Village, Makati City. May petsa ito isang linggo na ang nakakaraan. Sa gabi nga isa sa nga meeting ni Gabriel na nagpatagal sa kanya hanggang kinabukasan. Ang resibo ay para sa isang executive suite. Isang malamig na kurot ang naramdaman niya sa kanyang sikmuro. Hindi siya kasama sa meeting na iyon. Hindi rin naman siya sumasama kay Gabriel sa kanyang business trips dahil sa arrangement nila at sa trabaho niya. Ngunit bakit may executive suite na resibo? Gayong may bahay naman sila sa Greenbelt Chancellor na ilang block lang ang layo. Ang bakal ito ay naging paghihinala at ang paghihinala ay naging determinasyon. Kailangan niyang malaman ang katotohanan, hindi lamang para sa kanyang sarili kundi para kay Lia. Ang kanilang kasunduan ay para kay Lia. Ngunit kung mayroong iba na nagbabanta sa pamilyang pinipilit nilang buuin sa panlabas, kung gayon, ang kasunduan ay wala ng kabuluhan. Nagsimula si Amanda sa kanyang sariling tahimik na investigasyon. Una, ang phone bill. Mayroong isang numero na madalas na tinatawagan, hindi kilala, at ang mga tawag ay laging sa gabi at madalas mahaba. Ang mamensahe sa Gabriel's phone ay masusing binura, ngunit ang isang matagal na paggamit ng data ay nagsasalita tungkol sa walang katapusang pag-usap. Sinimulan niyang ay tres ang lumang resibo ni Gabriel nga credit card statement. Nakakita siya nga pakbilisa nga lugar na hindi niya karaniwang pinupuntahan, nga high-end na tindahan na hindi niya binibisitahan. Ito ay parang pinaktakpi-takping piraso ang isang jigsaw puzzle na unti-anting lumalabas. Isang araw, habang sinasamahan sila sa isang school fair sa UP Diliman, Quezon City, nakita niya si Gabriel. Nagulat siya. Dapat ay nasa isang conference ito sa Batangas. Ngunit naroon siya, tumatawa at nakikipausap sa isang grupo ng mga tao. Mayroon siyang isang babae sa tabi niya, mas bata, maganda at may kumpiyansa. Ang babae ay nakasuot ng elegantang business dress at ang kanyang buho ay nakapusot ng mayos. Nakahawa si Gabriel sa kanyang siko, isang galaw na tila kaswal ngunit napaka-pamilyar. Ang babae ay si Bianca, isang pangalan na narinig niya mula sa isang business gathering noon. Isang bagong project manager sa isang kakumpetensyang kumpanya ng real estate. Ngunit ang paraan ng patingin ni Gabriel sa kanya, ang lihim ng ngiti na ipinapalit nila, ay higit pa sa business partnership. Ang kanyang puso ay bumaksa. Hindi niya kayang lapitan sila, hindi pa. Nagsimula siyang manginig, ang kanyang mga kamay ay nanlalamig. Ang sakit ay tumusok sa kanyang dibdib. Parang may 1,000 karayom. Ang panlilinlang ay hindi na isang hinala, ito ay isang katotohanan na nakikita nga niyang sariling nga mata. Ang pagkabigla ay hindi lamang sa pagtataksil, kundi sa lalim ng kanyang panlilinlang. Ang kanilang arrangement para kay Lia ay naging kanyang cover-up. Sa sumunod na linggo, nagplano si Amanda. Kailangan niyang maging maingat, maging kalmado. Hindi ito isang simpleng pagtatalongang mag-asawa. Ito ay isang digmaan. At kailangan niyang magkaroon ng lahat ng ebidensya. Tinanong niya si Gabriel tungkol sa kanyang plano. Mayroong dinner meeting sa Alabang. Sabi niya sa The Nest, sa Fifere Hotel, para sa isang bagong development. Ang kanyang tono ay formal, profesional, ito na. Ang Alabang, ang isang oras na biyahe mula sa Makati ay hindi alintana para kay Amanda. Kinabukasan, sa araw ng dinner meeting ni Gabriel, napanggap si Amanda na mayroon siyang meeting sa Philinvest City. Pagdating niya sa The Nest sa Vivere Hotel, 5102 Bridgeway Avenue, Philinvest City, Alabang, Muntinlupa, ang tanawin mula sa rooftop restaurant ay nakamamangha. Ang mailawng siyudad ay kumikinang sa ilalim. Ang simoing nga hangin ay banayad at ang malamyos na musika ay nagbuno sa hangin. Ngunit ang kanyang nga mata ay hindi nakatuon sa kagandahan ng paligid. Hinahanap niya, hindi naktagal, nakita niya sila, si Gabriel at Bianca. Nakaupo sila sa isang sulok, ang kanilang mga mukha ay makalapit. Ang kanilang pag-usap ay tila intimate. Nakita ni Amanda ang ngiti ni Gabriel
ang ngiti na hindi niya nakikita sa bahay sa loop nga mahabang panahon. Nakahawa si Bianca sa kamay ni Gabriel sa ibabaw nga mesa. Isang banayad na pagdampi, ngunit sapat na upang durugin ang puso ni Amanda sa libong piraso. Ang elegantang ambience, ang tuno ng paktagata ng baso at ang malamios na tuktok ng jazz ay tila isang malupit na soundtrack sa kanyang paghihirap. Naramdaman niya ang sakit ng pagtataksil na tila isang pisikal na suntok. Ang kanyang buong pagkatao ay nanginginig. Pinigilan niya ang kanyang sarili na umiyak na sumigaw. Ito ay hindi ang lugar o ang oras. Kailangan niyang manatiling matatag. Kinuha niya ang kanyang telepono at dahan-dahang kumuha ng litrato. Marahan ngunit may matinding sakit. Ang patunay, ang katapusan ng gabing iyon, hindi siya umuwi. Sa halip, nag-book siya nga isang hotel room sa isang hindi gaanong kilalang hotel upang makahinga at makapag-isip. Ang kanyang telepono ay umugong na. May mga mensahe mula kay Gabriel. Nagtatanong kung nasaan siya, kung bakit hindi siya sumasagot. Pinatay niya ang kanyang telepono. Kailangan niya ng oras. Ang lahat ng kanilang pinagkasunduan, ang lahat ng pagtatanggol niya sa kanilang kasal para sa kapakanan ni Leah ay naglaho na sa isang iglap. Hindi lang ito tungkol sa pagtataksil sa kasunduan, kundi sa pagtataksil sa kanilang pamilya. Ang sumunod na mga araw ay isang blur. Si Amanda ay tila isang multo na gumagalaw. Ginagawa ang kanyang pang-araw-araw na gawain. Kasama si Leah, ngunit ang kanyang isip ay malayo. Ang sakit ay nagbigay daan sa isang malamig na determinasyon. Kailangan niyang harapin si Gabriel. Kailangan niyang ilantat ang lahat. Ngunit paano? Kailangan niyang isang lugar na neutral. Isang lugar na magbibigay ng sapat na privacy, ngunit hindi masyadong personal. Pinili niya ang The Picasso Boutique Surface Residences, ang parehong hotel na nasa resibo ni Gabriel. Isang sinasadya at nakakapanginik na pagpili. Tinawagan niya si Gabriel at hiniling na makita sila doon kinabukasan ng hapon para sa isang importanteng diskusyon tungkol kay Leah at sa ating arrangement. Ang tono niya ay kalmado, halos walang emosyon na tila nakpagulat kay Gabriel. Sumang-ayon siya. Kinabukasan, eksaktong alas 3 ng hapon, pumasok si Amanda sa lobby ng The Picasso. Ang modernong sining sa dingding, ang mga kakaibang eskultura, ang tahimik na pag-usap mula sa kafe, lahat ay tila nasa isang pelikula, hindi sa kanyang tunay na buhay. Ang kanyang puso ay kumakabog sa kanyang dibdib. Ngunit ang kanyang mukha ay kalmado, walang bakas ng paghihirap. Pinili niya ang isang mesa sa isang sulok, malayo sa iba, ngunit sapat na upang makita ang pasukan. Hindi nagtagal, dumating si Gabriel. Mukha siyang nag-aalala. Ang kanyang mamata ay naghahanap ng anumang senyales sa kanyang mukha. Amanda, anong problema? May nangyari ba kay Leah? Tanong niya, umupo sa tapat niya. Ang kanyang mamata ay nananatiling umiwas. Leah ay mayos. Sagot ni Amanda, ang kanyang boses ay malamig at malinaw. Inilabas niya ang kanyang telepono at inilagay sa mesa. Ang problema ay hindi si Leah. Ang problema ay ikaw, Gabriel. Nagbago ang kulay ng mukha ni Gabriel. Anong binasasabi mo? Huwa ka nang mapanggap. Gabriel, sabi ni Amanda, hindi ko na kailangang mapanggap. Nakita ko na ang lahat. Idinampi niya ang screen ng telepono at ang unang litrato ay lumabas. Ang resibo mula sa The Picasso. Ito mula sa isang linggo na ang nakalipas, isang executive suite. Sa gabi nga iyong meeting na nagpatagal sa iyo hanggang kinabukasan. Nakbuka ang bibig ni Gabriel, ngunit walang lumabas na tunok. Sunod-sunod niyang ipinakita ang iba pang na ebidensya, ang phone bill na may kakaibang numero, ang resibo mula sa Alabang at sa huli, ang litrato niya at ni Bianca sa The Nest. Ang tanawin ay malinaw, ang hawak kamay ay hindi may kakaila. Gabriel, patuloy niya. Ang kanyang boses ay tila isang balaraw sa The Nest sa 5102 Bridgeway Avenue, Philinfest City, Alabang, Muntinlupa. Nakita ko kayo, nakita ko ang lahat. Ang babae si Bianca. Siya ba ang dahilan ng iyong biglaang pagiging busy? Naging maputla si Gabriel, ang kanyang nga mata ay nagtatangkang hanapin ang anumang butas sa ebidensya. Ngunit wala, ang katotohanan ay nakalantad na. Bumuntong hininga siya, ang kanyang balikat ay bumaba. Tila biglang bumigat ang buong mundo sa kanya. Amanda, hindi ito ang iniisip mo. O talaga? At ano ang inisip ko, Gabriel? Na isa kayong business partners na nag-holding hands sa isang rooftop restaurant?
o na ang executive suite na ito ay para sa business strategy meeting. Ang kanyang boses ay tumaas ang kaunti, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ang kasunduan natin, Gabriel, ay para kay Lia, para sa kapakanan niya. Ang panlilinlang na ito ay hindi lamang pagtataksil sa akin, kundi sa lahat ng ating pinagsamahan at sa pangako natin kay Lia. Pero hindi mo naintindihan, Amanda, simula ni Gabriel, ang kanyang boses ay halos pabulong, komplikado. Si Bianca, may kaunayan siya sa isang malaking proyekto. Sa isang deal na makapagbibigay sa akin ng malaking breakthrough ang kanyang impluensya. Ibig mong sabihin, ginamit mo ang ating arrangement bilang panangga para sa iyong affair at ginamit mo pa ang relasyon mo kay Bianca para sa iyong ambisyon? Tanong ni Amanda, ang kanyang nga mata ay matalim, mapait. Ito ba ay tungkol sa pera, sa kapangyarihan, sa iyong reputasyon? Humingangang malalim si Gabriel, pareho. Ito ay nagsimula bilang isang business connection, Amanda, pero naging komplikado. Alam mo naman ang pressure sa industriya, ang pangangailangan na maging connected. Alam mo kung gaano kahalaga ang imahe natin, ang ating pangalan, ang ating pamilya, ang pamilya na handa mong ipagpalit sa isang business connection at isang affair. Humalakak si Amanda, ngunit walang saya sa kanyang tawa. Ang ating pangalan? Ano ang mangyayari sa ating pangalan kung lumabas ang lahat nga ito? Sa tingin mo, paano ito makakapekto kay Lia? Napatungo si Gabriel, ang kanyang nga kamay ay nakakuyom, hindi ko alam. Nagkamali ako, Amanda. Alam kong nagkamali ako, pero kailangan nating panatilihin itong lihim para kay Lia. Hindi siya dapat maapektuhan nito ang imahe natin. Ang imahe na pinipilit nating panatilihin sa loob ng isang taon para sa kanyang kapakanan. Habang ikaw ay nagsasaya sa likuran ko, hindi niya may paliwanag ang sakit at galit na nararamdaman niya. Bakit, Gabriel? Dahil ba hindi na sapat ang ating kasal? Dahil ba kailangan mong iba para punan ang kung ano man ang kulang sa atin? Umangat ang tingin ni Gabriel. Hindi naman sa ganun, Amanda. May emptiness akong naramdaman. Ang ating arrangement. Alam kong ito ang pinakamahusay para kay Lia, pero para sa akin, para sa atin, ito ay nag-iwan ng malaking puwang at si Bianca. Siya ang nakapagbigay sa akin ng atensyon na matagal ko nang hindi naramdaman. At ganun lang, isang atensyon ang kapalit ng 10 taon ng kasal ng lahat ng ating pinagsamahan, ang kinabukasan ng ating anak. Napailing si Amanda, ang kanyang boses ay tila humihina sa pagkadismaya. Hindi lang ito tungkol sa isang puwang, Gabriel. Ito ay pagtataksil. Ito ay kasinungalingan at ito ay may malalim na epekto sa akin, sa ating pamilya at sa kung ano ang nananatili pa sa ating relasyon. Ang masalitang lumalabas sa kanilang bibig ay tila mga saksak. Ang bawat isa ay nagdudulot ng sakit. Ang tahimik na elegante na De Picasso ay tila isang ironic na canvas para sa kanilang naglalagablap na emosyon. Ang lumilipas na tao, ang tunong kape na inihahanda sa bar, ang lahat ay tila lumulutang sa isang bubble na hindi nila maabot. Ano ngayon, Amanda? Tanong ni Gabriel, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Anong gagawin natin? Hindi ko alam, Gabriel. Hindi ko alam kung may tayo pa. Hindi niya kayang isipin ang kinabukasan. Ang lahat ng kanyang pangarap, ang kanyang plano, ang kanyang pag-asa ay tila nawasak. Ang pagtataksil ay hindi lamang sumira sa kanilang relasyon kundi pati na rin sa tiwala niya sa sarili, sa kanyang pananaw sa mundo. Ang moral na dilema ay malalim. Ang paglantat sa kanya ay mangangahulugan ng iskandalo na tiyak na makakaapekto kay Lia. Ngunit ang pagpapatawad at pagpapanggap na walang nangyari ay parang pagpapakamatay sa kanyang kaluluwa. Pinili niya ang kanyang masalita ng maingat. Kailangan natin ng hiwalay na landas. Hindi ko kayang patawarin ang panlilinlang na ito. Hindi ito simpleng pagkakamali, Gabriel. Ito ay isang serengam nga desisyon, isang serengam kasinungalingan. Ang arrangement natin ay nagbigay sa iyong lisensya na magtagong affair at ginamit mo ito. Pero Lia, Amanda, paano si Lia? Mamakawa ni Gabriel, ang kanyang mukha ay puno ng takot. Hindi natin ito pwedeng ipaalam sa kanya. Hindi ito pwedeng lumabas sa publiko. Maapektuhan siya at ang reputasyon natin. Reputasyon mo, Gabriel. Hindi ko kailangan ang pekeng reputasyon. Ang kailangan ko ay ang kapayapaan. Sagot niya, ang kanyang mamata ay nanunubig. Kung gusto mo talagang protektahan si Lia, dapat ay hindi mo ito ginawa. Dun sa gitna ng sining at katahimikan ng De Picasso, ang desisyon ay tila nagawa. Ang kasal ay tapos na sa esensya kung hindi man sa papel.
ngunit ang kanilang paglalakbay ay hindi pa tapos. Ang mga kahihinatnan ay nagsisimula pa lamang lumabas. Ang paglilitis sa kanilang arrangement ay masakit, mas mapait kaysa sa anumang inasahan niya. Ang kanilang pagmamahalan ay naging isang bangungot ng mga lihim at pagtataksil. At ngayon, kailangan niyang hanapin ang lakas upang magpatuloy, upang bumuo ang bagong buhay para sa kanya at kay Leah sa kabilangang madurog na piraso ng kanyang puso. Ang masumunod na linggo ay napuno na mga pag-usap sa mga abogado, mga mapait na pagtatalo tungkol sa ari-arian at higit sa lahat, ang maingat na pabalangkas ng isang plano upang ipaalam kay Leah ang kanilang pahihiwalay. Ito ay masakit, mas mahirap kaysa sa paharap sa pagtataksil mismo. Sa bawat papapaliwanag, sa bawat pagtatangka na maging matatag sa harap ng kanilang anak, lalong nararamdaman ni Amanda ang bigat ng lihim at ng pasanin ng kasinungalingan. Nagsimula siyang mag-explore nga mga bagong paraan upang punan ang kanyang oras at ang kanyang isip, sumali sa mga workshop, nagbabasa nga mga libro sa self-improvement. Ang dating Amanda ay naglalaho at isang bagong Amanda ang dahan-dahang nabubumula sa abong ang kanyang nakaraang buhay. Isang Sabado ng umaga, ilang buwan matapos ang kanilang huling paghaharap sa The Picasso, nakpasya si Amanda na maglakat sa Ayala Triangle Gardens na matatakpuan sa Makati Avenue, Makati City. Ang hangin ay sariwa, ang puno ay berde at malago at ang mga tao ay naglalakad, nagjo-jogging o nagpapahinga sa mga bangko. Mayroong isang kalmado sa paligid na matagal na niyang hinahanap. Nakaupo siya sa isang bangko sa ilalim ng isang malaking puno, pinagmamasdan ang mga nagdaraan. Ang mga gusalingang Makati ay nakatayo sa likuran, isang paalala ng kanyang dating buhay, ng kanyang dating kasal. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang sakit. Nandun pa rin ang sugat, ngunit nagsisimula na itong gumaling. Ang pakiramdam ng pagpapalaya ay unti-unting lumalaganap sa kanya. Na-desisyon sila ni Gabriel na formal na magiwalay, na ay didetalye ang kanilang divorce sa korte sa mga darating na buwan. Ngunit para kay Leah, napagkasunduan nilang panatilihin ang isang fasade ng pagiging magkaibigan, ng pagiging co-parents na makasama pa rin sa mga espesyal na okasyon. Ito ay isang bagong uring kasunduan, isang kasunduan na masakit pa rin, ngunit ito ay mas totoo kaysa sa dating kasinungalingan. Sa isang banda, ipinagpatuloy nila ang separation for the sake of children, ngunit sa isang mas malinaw at mas mapait na paraan, wala nang magabulong sa telepono, wala nang lihim na amoy. Ang lahat ay nakalantat, kahit na ang publiko ay hindi pa alam ang buong detalye. Ang pagkabigo at galit ay unti-unting nagbigay daan sa isang kakaibang uring kapayapaan. Ang desisyon ay mahirap, ngunit ito ay nagpalaya sa kanya. Nalaman niya na ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya, kundi para sa kanyang sariling kapayapaan ng isip. At ang pagpapalam ay hindi nangangahulugan ngang pagkalimot, kundi ngang pagtanggap sa katotohanan at paklipat ng buhay. Isang notification ang dumating sa kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Leah, isang litratong, isang drawing na ginawa niya sa school. Ngumiti si Amanda. Ang kanyang anak, ang kanyang anchor, ang kanyang dahilan upang magpatuloy. Ang paglalakbay ay matagal at masakit, ngunit sa huli, natakpuan niya ang kanyang lakas. Ang kasugat ay naroon, ngunit ang aral ay mas mahalaga. Ang katotohanan, kahit gaano kasakit, ay nagpapalaya. Ang malihim ay hindi nagpapalaya, kundi nagpapahirap. At sa gitna ng mga nabasa na pangako, may pag-asa pa rin para sa bagong simula, para sa isang buhay na matapat sa kanyang sarili. Ang pagpapatawad sa huli ay hindi para kay Gabriel, kundi para sa kanya. Ang pagpapalaya mula sa kanyang sariling pagkakadena sa kanyang nakaraang buhay at ang pagtanggap sa kanyang bagong kinabukasan. Ang huling epekto ay malawak at malalim. Si Gabriel ay nawalan ng tiwala sa kanyang mga kasosyo sa negosyo nang lumabas ang balita tungkol sa kanyang affair na konektado sa isang sensitibong transaksyon sa lupa. Ang kanyang reputasyon na labis niyang pinoprotektahan ay tuluyan ng nasira. Nawalan siya ng ilang malalaking proyekto at ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng eskandalo. Ang kanyang pamilya na kanyang ipinajabang sa social media ay tila unti-anting nawawala. Nakita ni Amanda ang kanyang pabaksa mula sa malayo nang walang anumang gala. Tanging isang malalim na pakiramdam kalungkutan para sa lahat ng nawala. Para kay Leah,
ang pakihiwalay ng kanyang mga magulang ay isang malaking pagsubok. Bagamat sinubukan nina Amanda at Gabriel na maging magkaibigan sa harap niya, ang pagbabago sa kanilang dinamika ay hindi may tago. Naging mas tahimik si Leah at madalas ay may matanong na hindi masagot ni Amanda ng buo. Ngunit pinili ni Amanda na maging matapat sa kanyang anak sa paraang angkop sa kanyang edad. Ipinaliwanag na ang pagmamahalan ng nga matatanda ay minsan nababago at hindi ito kasalanan ni Leah. Pinanatili niya ang isang matatag na pundasyon para sa kanyang anak na puno ng pagmamahal at seguridad. Si Amanda sa kabilang banda ay natakpuan ang kanyang sarili. Ang kanyang dating trabaho bilang isang marketing executive ay nagbigay sa kanya ng sapat na seguridad sa pananalapi, ngunit ang karanasan ay nagbigay sa kanya ng isang bagong layunin. Nagsimula siyang mag-volunteer sa isang organisasyon na tumutulong sa mga babae na biktima ng marital infidelity. Dito, natakbuhan niya ang isang boses, isang pakiramdam ng koneksyon, at ang kakayahang gumaling sa pamamagitan ng pagtulong sa iba. Ang kanyang dating buhay ay puno ng karangyaan, ngunit ang kanyang bagong buhay ay puno ng layunin at kapayapaan. Ang mga pagklat ay naroon pa rin, ngunit ang mga ito ay nagsisilbing paalala ng kanyang lakas, ng kanyang pakbangon mula sa pagkawasa. Ang paglalakad sa Ayala Triangle Gardens ay naging isang ritual, isang pagkakataon upang pagmuni-munihan ang kanyang paglalakbay, ang kanyang paggaling, at ang kanyang kinabukasan na puno ng bagong pag-asa. Wala na ang takot sa gabi, wala na ang kabang pagdududa, mayroon na lamang isang kalmadong kapayapaan na natakpuan sa gitna ng kanyang paghihirap. Ang mga alaala ng nakaraan ay nananatili, ngunit ang kapangyarihan nito ay humina. Ang amoy ng kakaibang pabango ay hindi na nagdudulot ng sakit kundi isang aral. Ang tiktak ng orasan sa madaling araw ay hindi na tuno ng pagdududa kundi isang paalala na ang panahon ay lumilipas at nagpapagaling. Si Amanda ay lumabas sa apoy na sunungunit hindi natupo, isang mas malakas, mas matalino at mas may kakayahang babae. Ang kanyang kwento ay hindi tungkol sa paghihiganti kundi tungkol sa paghahanap ng katotohanan at ang pagtatayo ng isang bagong buhay sa gitna ng pagkawasa ng isang pagtataksil. Ito ang naging tunay na bunga ng kanilang kasunduan, ang pagtuklas ng kanyang sariling lakas at ang pahahanap ng tunay na kapayapaan na malaya sa mga kasinungalingan at mga lihim ng nakaraan. Sa bawat hakbang niya sa buhay, alam niyang si Leah ang kanyang inspirasyon at ang kanyang sariling integridad ang kanyang pinakamahalagang pag-ari. Isang buhay na matapat kahit gaano pakasakit ang naging daan. Sa loob ng ilang buwan, unti-unting naging normal ang kanilang bagong kaayusan. Si Leah ay patuloy na naaral sa isang prestigious international school sa Fort Bonifacio, Taguig, at sinisikap nina Amanda at Gabriel na makasama sa mga school events. Kahit na may nakatagong lamig sa pagitan nila, ang kanilang pampublikong imahe ay nanatiling buo na parang isang basak na salamin na maingat na pinadikit. Ngunit ang mangga bitak ay nandun pa rin at si Amanda ay nakikita ang mangga ito sa bawat ngiti na pilit ni Gabriel, sa bawat pag-iwas niya sa kanyang mga mata. Isang araw, nakatanggap siya ng isang mensahe mula kay Gabriel. Amanda, kailangan kong makipagkita sa iyo. Importante, ang kanyang tono ay kakaiba, hindi ang karaniwang formalidad o pag-iwas. Nagkasundo sila na magkita sa isang coffee shop sa Glorieta, Makati. Si Amanda ay dumating ng mas maaga, ang kanyang puso ay kumakabog. Ano ba kaya ang kailangan niyang marinig? Dumating si Gabriel, mas payat, at ang kanyang mga mata ay tila nagtatago ng malalim na pagod. Umorder siya nga kape at umupo sa tapat niya. Amanda, simula niya, ang kanyang boses ay mahina, kailangan kong sabihin sa iyo ang lahat, ang totoo. Napatingin si Amanda sa kanya, nagulat, ang totoo, akala ko ay nasabi mo na ang lahat. Hindi pa, sagot niya, mayroon pang iba, ang affair ko kay Bianca. Ito ay konektado sa isang malaking issue sa aming kumpanya. Mayroon kaming ginagawang deal sa isang malaking land development sa Cavite, at si Bianca ang key person sa kabilang panig. Ginagamit niya ang aming relasyon para manipulahin ako, para makakuha ng inside information tungkol sa bit naming lupa. At ako ay nabulag sa aking ambisyon at sa kanyang atensyon. Napakunot ang nuni Amanda. Ito ay mas komplikado kaysa sa inakala niya. Anong ibig mong sabihin? Ang kumpanya ni Bianca ay nakplano na bilhin
ang lupa na gusto naming bilhin sa mas mababang halaga at sa pamamagitan ko nakakuha sila nga impormasyon tungkol sa aming presyo. Ginagamit niya ako upang manalo sa bid at ngayon nakaharap ako sa investigasyon ng kumpanya. Maaring mawala sa akin ang lahat, Amanda. Ang aking trabaho, ang aking pangalan, ang aking posisyon. Ang salitang ito ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Hindi lamang ito tungkol sa personal na pagtataksil, kundi pati na rin sa profesional na kapabayaan at posibleng legal na implikasyon. Ang kanyang separation for children arrangement ay naging isang pader na ginamit niya upang maktago ng mas malalim na pagkakamali. Kaya ito ba ang dahilan kung bakit mo ako hinahanap ngayon? Dahil kailangan mo ng tulong, tanong ni Amanda, ang kanyang boses ay mapipe. Hindi lang tulong, sabi ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay nanunubig. Kailangan ko ang iyong pagpapatawad at kailangan kong payo. Alam kong matalino ka sa negosyo, Amanda. Mas matalino ka kaysa sa akin. Ano ang gagawin ko? Doon niya naramdaman ang bigat ng lahat. Ang kanyang asawa na dating mayabang at puno ng kumpiyansa ay ngayon ay wasak at humihingi ng tulong. Ang kanyang ambisyon at ang kanyang mapakakamali ay humabol sa kanya. Hindi ko alam, Gabriel, sabi niya, ang kanyang tinik ay malalim na bumuntong hininga. Ginawa mo ito sa iyong sarili. Ang pagtataksil mo ay hindi lamang sumira sa akin, kundi sa lahat na iyong pinahalagahan. At ngayon, nakikita mo ang resulta. Ang usapan ay nakpatuloy ng mahaba, puno nga detalye na kasinungalingan at pagmamanipula. Si Amanda ay nakinig, ang kanyang isip ay gumagana, sinusubukan na tukuyin ang lohika sa likod na kaguluhan. Hindi niya kayang patawarin ang kanyang pagtataksil bilang isang asawa, ngunit bilang isang ina ng kanilang anak, at bilang isang individual na may matalim na isip sa negosyo, hindi niya rin kayang ganap na pabayaan si Gabriel. Kung tuluyang bumasa si Gabriel, maaring maapektuhan din si Leah, hindi lamang sa emosyonal kundi pati na rin sa pinansyal. Narito ang gagawin natin, sabi ni Amanda, ang kanyang boses ay matatag. Hindi kita matutulungan bilang iyong asawa, ngunit tutulungan kita bilang ina ni Leah upang protektahan ang kanyang kinabukasan. Kailangan mong maging matapat sa iyong kumpanya, ilantad ang lahat, at haharapin mo ang mga kahihinatnan. Sa kabilang banda, ipapahiram ko sa iyo ang aking kaalaman. Tutulungan kitang balangkasin ang iyong depensa na itatago ang koneksyon natin para hindi maapektuhan si Leah. Ngunit ito ay may kapalit. Anong kapalit? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang mata ay nanunubig sa pag-asa. Ang lahat ng iyong profesional na kita hanggat maaari ay ilalagay sa isang trust fund para kay Leah. At ikaw ay magiging matapat sa akin tungkol sa lahat ng iyong mga desisyon sa negosyo. Hindi ito pagpapatawad, Gabriel. Ito ay isang bagong kasunduan, isang pakikipagsapalaran upang protektahan ang ating anak mula sa iyong mga pagkakamali. At kung muli kang magkamali, wala nang ikalawang pagkakataon. Tumango si Gabriel, ang kanyang mata ay puno nga pasasalamat at pagsisisi. Salamat Amanda, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Huwag mo akong pasalamatan, sabi ni Amanda, bumangon ka, manindigan ka, at maging isang tunay na ama kay Leah. Iyan ang tanging paraan upang matubos mo ang iyong sarili. Ang kanilang pagpupulong sa coffee shop sa Glorieta ay naktapos sa isang mapait na kapayapaan. Ang desisyon ni Amanda ay hindi batay sa pagmamahal o pagpapatawad kundi sa isang matalim na pagkalkula at isang matatag na pagmamahal sa kanilang anak. Ito ay isang uringang shared consequence. Sila ay parehong magbabayad ng presyo para sa kanyang mapagkakamali, ngunit sa iba't ibang paraan. Si Gabriel ay haharap sa profesional na pagbagsak at sa matinding pagsisisi. Si Amanda naman ay haharap sa hamon nga pagtatayo nga kanyang sariling buhay habang sinusuportahan ang isang dating asawa na naktaksil sa kanya. Lahat para sa kapakanan na kanilang anak. Ang kwento ni na Amanda at Gabriel ay naging isang testamento sa masalimuot na katangian na pag-ibig, pagtataksil at ang hindi matitinag na koneksyon na isang ina sa kanyang anak. Sa huli, hindi ito tungkol sa paghahanap ng isang maligayang katapusan, kundi ang paghahanap ng kapayapaan sa gitnang kaguluhan at ang pagtatayo ng isang matatag na pundasyon para sa kinabukasan kahit na ang pundasyon ng kanilang kasal ay nasira. Ang kanilang buhay, bagamat puno nga paklat,
ay patuloy na nagpatutu sa lakas ng paktitiyaga, ng katotohanan at ng walang hanggang pagmamahal ng isang ina. Ang paglalakad ni Amanda sa Ayala Triangle Gardens ay naging simbolo ng kanyang paglalakbay. Sa bawat hakbang, naramdaman niya ang sariwang hangin at ang init ng araw. Isang paalala na mayroong buhay pagkatapos ng sakit. Ang mata niya ay nakatuon sa unahan, sa kinabukasan na kanyang nilikha na may pag-asa at bagong lakas. Ang lahat ng mga pakdududa, ang lahat ng sakit, ang lahat ng galit ay dahan-dahang lumilipas. At sa lugar nito ay namumuo ang isang bagong uringang kapayapaan na natakbuhan sa kanyang sariling determinasyon at sa pagmamahal niya kay Leah. Hindi ito ang katapusan ng kanyang kuwento, kundi ang simula ng isang bagong kabanata, isang kabanata ng pagaling pagtuklas sa sarili at ang hindi matitinag na pag-ibig. Ang pait ay nanatili, isang mapait na alaala na nakaukit sa kanyang kaluluwa. Ngunit ito ay hindi na kumukontrol sa kanya. Sa bawat araw, mas lalo siyang lumalayo sa anino ng kanyang nakaraan, lumalapit sa liwanag ng kanyang bagong buhay. Ang tiktak nga orasan ay nagpatuloy at kasama nito ang kanyang paglalakbay. Isang paglalakbay na mahaba, ngunit punong bagong pag-asa at ng isang bagong uri nga ang kaligayahan na natagpuan sa kanyang sariling lakas. Ang kanyang kwento ay hindi tungkol sa muling pagtatayo ng isang nasirang kasal, kundi ang muling pagtatayo ng kanyang sariling pagkakakilanlan, ng kanyang sariling mundo na may integridad at pagmamahal. Ito ang naging tunay na pamana ng kanyang pahihirap, ang kanyang pahbangon mula sa mga bunga pahdataksil, at ang pahahanap ng tunay na kapayapaan sa kanyang sarili. Sa bawat hakbang niya, naramdaman niya ang presensya ni Leah sa kanyang tabi, ang kanyang inspirasyon at ang kanyang dahilan upang magpatuloy. At sa ganoong paraan, natakpuan niya ang isang uri ng pagpapatawad, hindi para kay Gabriel, kundi para sa kanyang sarili na napapalaya sa kanya mula sa mga tanikala na nakaraan at nabibigay sa kanya ng kapangyarihan upang harapin ang kinabukasan ng may buong puso. Ito ang kanyang pagtatapos at ang kanyang bagong simula. Ang pagtatapos ang pag-usap ni Amanda at Gabriel ay nahudyat ng isang bagong yugto sa kanilang buhay, isa na binigyan ng hugis ng pait at pragmatismo. Pagkauwi niya mula sa Ayala Triangle, ang apartment na dating puno ang alaala ay tila nagbago ang kahulugan. Hindi na ito isang piaitan ng nakaraan, kundi isang blankong canvas para sa kanyang bagong simula. Ang masalita ni Gabriel, ang kanyang pangakong pagsisisi at pagbabago, ay hindi ganap na nagkapagbigay katiwasayan sa kanyang puso. Ang pagtitiwala ay isang marupok na bagay at ang kanya ay durok na durok. Ngunit ang pag-asa para kay Leah, ang kinabukasan ng kanyang anak ay sapat na upang itula siya pasulong. Kinabukasan, nagsimulang kumilos si Gabriel ayon sa kanilang kasunduan. Ang unang hakbang ay ang pinakamahirap, ang paglalantad ng katotohanan. Umaga pa lamang, habang ang Maynila ay nagising sa kanyang karaniwang ingay, naroon si Gabriel sa opisina. Ang kanyang desk ay tila mas mabigat kaysa dati. Ang kumpanyang minsan niyang pinangarap, na pinahirapan niyang itatag, ay ngayon ay pinagmumulan ng kanyang pinakamalaking kahihiyan. Nagsimula siyang magsulat ng isang liham, isang paglilinaw sa board of directors, sa kanyang mga shareholders, sa kanyang mga empleyado. Bawat salita ay isang saksa sa kanyang sariling balat, bawat pangungusap ay naglalantad ng kanyang mapagkakamali at ang kanyang mga kasinungalingan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inilalatak niya ang madetalye ng kanyang mamapanlinlang na transaksyon, ang mga maling deklarasyon sa pananalapi, ang malihim na kasunduan na naglayong palakihin ang kanyang kita sa kapinsalaan ng integridad. Hindi niya ito magagawa ng walang tulong ni Amanda. Sa kanyang apartment, habang ininom ni Amanda ang kanyang kape, dumating ang maunang draft ng liham ni Gabriel. Ipapadala niya ang mga ito sa kanyang lumang email, ang parehong account na ginamit niya noong nagtutulungan pa sila sa kanilang negosyo bago pa man siya nagsimulang lumihis. Bawat linya ay kanyang inaaral, binubura ang mga salitang nagpapalambot sa katotohanan, pinapalitang ng mga salitang matatalim at walang pag-aalinlangan. Hindi niya pinahintulutan ang anumang pagbaluktot o pagtatago. Ang kasunduan ay malinaw, kumpletong katapatan. Kung bubulusok si Gabriel, dapat itong gawin ng may dignidad, gaano man ito kasakit. Ang kanyang layunin ay hindi upang sirain si Gabriel, kundi upang protektahan si Leah mula sa posibleng fallout ng kanyang ama.
kung ang lahat ay may lantad ng buo. Walang anumang bahid na maaring kumapit kay Leah sa hinaharap. Ang paraan ng pakakabalangkas nito ay tila nagpapaliwanag, hindi nakukumpisal, sulat niya sa email, matalim ang kanyang tono. Ang iyong mga pagkakamali ay hindi nangyari sa pamamagitan ng pagkakataon. Ito ay mga pinagplanuhang desisyon. Walang espasyo para sa pagpapagaan ng damdamin dito, Gabriel. Ang kailangan mo ay maging matapat, ipahayag ang lahat. Walang itatago. Ang pagpapalitan ng email ay nagpatuloy sa loob ng ilang araw, isang malamig at profesional na komunikasyon sa pagitan ng dalawang tao minsan ay nagbagi ng kanilang mapangarap. Ito ay walang halong emosyon, puro estratehiya. Sa bawat pababago na iminungkahi ni Amanda, naramdaman ni Gabriel ang bigat ng kanyang mapagkakamali. Ang mga salita ay tila bumalik sa kanya, masakit at mapanglaw. Ngunit sa ilalim ng sakit mayroong kakaibang kalinawan. Alam niyang ito ang tanging paraan. Sa wakas pagkatapos ng ilang pagre-rebisa, handa na ang liham. Isang huling patingin ni Amanda at pagkatapos ay ang kanyang pahintulot. Ang araw na iyon ay tila mas tahimik kaysa sa karaniwan. Naramdaman ni Gabriel ang isang uri ng paglaya, ngunit ito ay sinamahan ng matinding takot sa kung ano ang susunod na mangyayari. Ang bomba ay naihagis na, ang balita ay kumalat na parang apoy sa loob lamang ng ilang oras pagkatapos ng pagsumait ni Gabriel ngang kanyang palilinaw sa board. Ang internet at ang media ay napuno nga headline tungkol sa corporate malfeasance at scandal sa kumpanya ni Gabriel. Ang kanyang pangalan na minsan ay simbolong tagumpay ay ngayon ay nakaukit sa mga ulat ng pagtataksil at katiwalian. Ang stock ng kumpanya ay bumagsak. Ang natawag mula sa mga mamahayag ay hindi tumitigil. Ang kanyang nga kasosyo, ang kanyang nga kliyente, at maging ang kanyang nga kaibigan ay tila naglaho sa dilim o kaya ay nagsimulang magpakita ng galit at pagkabigo. Naranasan ni Gabriel ang buong bigat ng kanyang mga desisyon. Ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng kahihiyan. Ang kanyang reputasyon ay durog. Sa loob ng ilang araw, hindi siya halos makakain o makatulog. Ang bawat pagtuno ng telepono ay nagpapakaba sa kanya. Ang paharap sa mga investigasyon mula sa SEC, Securities and Exchange Commission, at iba pang regulatory bodies ay naging bahagi ng kanyang araw-araw na buhay. Hindi naging madali ang maging matapat, bawat tanong ay nangangailangan ng masusing sagot, bawat detalye ay kinuwestiyon. Ngunit sa gabay ni Amanda, nalihim na napapadala ng nga estratehiya at payo sa kanyang legal team, nagawa niyang manindigan. Ang kanyang mapayo ay hindi direktang nakikialam, kundi nagbibigay ng balangkas ng pag-isip, maparaan upang harapin ang matanong ng walang pagtatago at ng may katapatan. Ang katotohanan ang iyong tanging sandata ngayon, Gabriel. Ang isang email niya ay nagpaalala, huwag kang lumihis. Habang si Gabriel ay nabubuhay sa gitna ng bagyo, si Amanda naman ay nagsimulang magtatang ng kanyang sariling tahimik na revolusyon. Ang pagpapanatili ng koneksyon nila ay kailangan upang maprotektahan si Leah, ngunit ang kanyang sariling buhay ay kailangan ding itayo. Ang kanyang kasanayan na minsan ay nakatuon sa pagtulong kay Gabriel na itatag ang kanilang negosyo ay ngayon ay kanyang inilalaan para sa kanyang sarili. Na umbisa siyang mahanap ang trabaho, isang bagay na nakapagpapalakas ang kanyang isip at nagbibigay ng bagong direksyon. Hindi na niya kayang manatili sa anino ang kanyang dating asawa. Ang kanyang karanasan sa finance at business development ay lubhang malawak, ngunit ang kanyang pangalan ay nakaugnay pa rin sa pangalan ni Gabriel. Kailangan niyang isang bagong paraan. Sa halip na maghanap ng trabaho sa malalaking korporasyon, nasimula siyang mag-apply sa mga boutique consulting firms at mga startup na may ibang direksyon. Nag-umpisa rin siyang mag-aral online, nagpapalawa ang kanyang kaalaman sa digital marketing at data analytics, manggakasanayang lubhang mahalaga sa modernong mundong negosyo. Ang bawat bagong kasanayan ay tila isang panibagong habang papalayo sa kanyang nakaraan. Isang hapon, habang naglalakad siya pabalik mula sa isang panayam, napadaan siya sa isang maliit na art gallery. Ang sining ay laging isang lihim na pagmamahal niya, isang bagay na naiwan niya nung abala siya sa pagtatayong isang imperyo. Naramdaman niya ang isang panghihinayang, ngunit kasabay nito ay isang pagnanais na muling buhayin ang kanyang pangarap. Pumasok siya sa loob. Ang makulay at hugis sa canvas ay tila nagpapahiwating ang mga kwento, nagpaparamdam nga emosyon na minsan ay kanyang inilibing.
Ito ay nagbigay inspirasyon sa kanya, isang ideya na unti-unting nabubuo sa kanyang isip. Habang nababasa siya ng mabalita tungkol sa pagbagsak ni Gabriel, naramdaman niya ang isang kakaibang halong kaluwagan at pangamba. Kaluwagan dahil natapos na ang pagtatago. Pangamba dahil sa kung ano ang epekto nito kay Leah. Ang kanilang anak ay 7 taong gulang na at bagamat hindi pa niya lubos na naunawaan ang komplikado ng sitwasyon, alam niyang may nagbabago. Mommy, bakit hindi na po pumupunta si Daddy dito? Tanong ni Leah isang gabi habang nakababasa silang bedtime story. Ang kanyang nga mata ay puno ng inosenteng paiusis. Hinaplos ni Amanda ang buhok ng kanyang anak. Busy lang si Daddy sa trabaho niya, baby. Pero nag-usap naman kami at mahal na mahal kanya. Hindi niya kayang ilantad ang lahat ng katotohanan sa kanyang anak. Hindi pa. Ngunit kinailangan niyang maging matapat sa kanyang sarili. Ang kanilang sitwasyon ay komplikado at kailangan niya ng tamang oras at paraan upang ipaliwanag kay Leah. Ang trust fund para kay Leah ay agad na itinatag. Sa gabay ng isang abogado na itinalaga ni Amanda ang lahat ng profesional na kita ni Gabriel. Pagkatapos ng pagbabayad ng mautang at legal na obligasyon ay direktang ilalagay dito. Regular na ipinapadala ni Gabriel ang mga financial statements na may nga na inaaral ni Amanda. Ang bawat transaksyon ay kanyang sinusuri. Ito ay isang paalala sa kanyang papel sa kanilang bagong kasunduan, ang pagprotekta kay Leah, ang malinggo ay naging buwan, ang pagbagsak ng kumpanya ni Gabriel ay naging isang buwang sa launggalita, nawalan siyang trabaho, nawalan kanyang pamumuhunan, at nawala ang kanyang reputasyon. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, sa gitna ng gulo, unti-unting nabuo ang kanyang depensa. Ang payo ni Amanda ay naging sandata niya, ang pagiging matapat, ang pagharap sa bawat kaso ng may kalinawan, ang pagtatago ng kanilang koneksyon upang walang epekto kay Leah. Sa kanyang bahagi, nagsimulang muling bumangon si Gabriel. Hindi na siya ang arroganteng businessman na minsan niyang kinilala. Ang mapagsubok ay tila nahubog sa kanya, naktanggal ang kanyang pagmamataas at pinalitan ng isang mapakumbabang pagtingin sa buhay. Nagsimula siyang magtrabaho sa isang mas maliit na kapasidad bilang isang konsultan para sa isang startup na hindi apektado ng kanyang nakaraan. Ito ay isang mababang posisyon, malayo sa kanyang dating kapangyarihan at kita. Ngunit ito ay isang simula. Ito ay isang pagkakataon upang muling itatag ang kanyang kredibilidad, isang hakbang patungo sa pagiging tunay na ama na hinihingi ni Amanda. Ang pagbisita ni Gabriel kay Leah ay naging regular. Hindi na niya ito tinatrato bilang isang obligation, kundi bilang isang privilege. Bawat paglalaro sa parke, bawat pagbabasang kwento, bawat pagyakap ay tila nagbibigay sa kanyang dahilan upang magpatuloy. Sinusubukan niyang maging mas naroron, mas emosyonal na konektado. Ang kanyang pagbabago ay dahan-dahan, ngunit kapansin-pansin. Nakikita ni Amanda ito kahit na hindi niya ito lantaran na kinikilala. Ang kanyang puso ay nanatiling maingat, ngunit mayroong isang maliit na bahagi na nagmamasid, nagtatala ng kanyang hakbang patungo sa pagtubos. Samantala, lumakas ang determinasyon ni Amanda. Natanggap siya sa isang boutique consulting firm na nakatuon sa social enterprise. Ito ay isang bagong mundo para sa kanya na malayo sa corporate grid na kanyang naranasan. Dito ang layunin ay hindi lamang kita kundi ang pagawangang positibong epekto sa lipunan. Naging aktibo siya sa mga proyekto na naglalayong tulungan ang maliliit na negosyo na itatag ang kanilang digital presence at makaroon ng mas malawak na abot. Ang kanyang trabaho ay nakbigay sa kanya ang isang bagong uringang katuparan. Naramdaman niya na muli niyang ginagamit ang kanyang talento para sa isang makabuluhang layunin. Ito ay isang kabanatang kanyang buhay na pinili niya para sa kanyang sarili, hindi para sa iba. Sa kanyang personal na buhay, nagsimulang muling magbukas si Amanda sa kanyang kaibigan. Ang kanyang kaibigan na si Saroh na laging naroon sa mga panahong mahirap ay naging kanyang sandalan. Sa kanilang pag-usap, unti-unting nalalabas ni Amanda ang kanyang pinakaloob na damdamin, ang kanyang galit, ang kanyang sakit at ang kanyang pag-asa. Hindi ito madali, ngunit ang bawat pagbabahagi ay nagpapagaan ng kanyang pasanin. Sa tulong ni Sarah, unti-unti niyang tinanggap na hindi niya kailangang maging perpekto, na okay lang na maramdaman niya ang halo-halong emosyon. Isang gabi, habang nakakape sila sa isang tahimik na cafe, tinanong ni Sarah,
Masaya ka ba, Amanda? Naisip si Amanda bago sumagot. Hindi ko alam kung masaya ang tamang salita, Sarah. Pero payapa ako at malakas. At alam kong ginagawa ko ang tama para sa akin at kay Leah, iyon ay sapat na. Ang pagiging payapa ay isang malaking hakbang mula sa galit at pagkalito na kanyang naramdaman noon. Ito ay isang kapayapaan na kanyang pinahirapan na nabuo mula sa mga abungang kanyang dating buhay. Ang kanyang apartment ay unti-unting nabago. Ang nga lumang bagay na nagpapaalala kay Gabriel ay dahan-dahang nawala. Pinalitan ngang mga bagong dekorasyon na nagpapakita ng kanyang sariling personalidad. Isang bagong bookshelf na puno nga libro tungkol sa negosyo at personal development. Mapenting na kanyang binili sa gallery na kanyang napuntahan. Ang kanyang personal space ay naging isang testamento sa kanyang pagbabago. Ito ay kanyang kanlungan, kanyang santuwaryo. Naging mas malaya rin ang kanyang oras para kay Leah. Sa halip na maging abala sa mga obligasyon ng isang corporate wife, naging mas aktibo siya sa buhay ng kanyang anak. Pagkatapos ang klase, sasamahan niya si Leah sa parke, magbabasa sila ng libro o magluluto ng kanilang paboritong pagkain. Ang bawat sandali kasama si Leah ay nagbigay ng bagong kahulugan sa kanyang buhay, isang paalala kung bakit niya ginagawa ang lahat. Ang koneksyon kay Gabriel ay nanatiling mahigpit na profesional. Ang kanilang email at paminsan-minsang tawa ay nakasentro lamang sa trust fund ni Leah at sa kanyang legal na sitwasyon. Walang personal na usapan, walang emosyonal na pamumunan. Si Amanda ay nanatiling matatag sa kanyang desisyon na panatilihin ang isang matibay na hangganan. Para sa kanya, ang kasunduan ay para kay Leah at hindi ito nangangahulugan ng pagpapatawad sa kanyang dating asawa. Ngunit may mga pagkakataon, lalo na kapag nausap sila tungkol sa mga desisyon sa negosyo ni Gabriel para sa trust fund, na nakita niya ang isang bahagi ni Gabriel na tila lumaki at natuto, hindi na siya ang dating taong nakmamadali sa mga desisyon kundi isang mas maingat at mas mapagkumbabang individual. Ito ay nagbigay sa kanya ng kaunting pag-asa, hindi para sa kanila bilang mag-asawa, kundi para sa kanyang pagiging ama ni Leah. Ito ay nakumpirma na ang kanyang sakripisyo ay hindi nasayang. Isang araw dumating ang isang email mula kay Gabriel. Hindi ito tungkol sa mga pinansal o legal na issue. Ito ay isang simpleng email na napapaalam na siya ay opisyal lang natapos ang kanyang huling kaso at na siya ay napawalang sala sa karamihan ng maparatang. Bagamat mayroon siyang malaking multang babayaran at ang kanyang pangalan ay permanenteng may mansa. Ito ay isang dulo sa kanyang legal na bangungot. Sa wakas, malay na siya sa mga hukuman, bumalik siya sa apartment niya at umupo sa sofa. Ang balita ay tila napakawalan ng isang bigat na hindi niya alam na kanyang dinadala. Hindi ito nangangahulugan na mawawala ang kanyang problema, ngunit ito ay isang bagong simula para sa kanya. Ang kanyang nakaraan ay hindi na ang nagtatakda ng kanyang kinabukasan. Ito ay isang aral na kanyang natutunan, isang karanasan na napabago sa kanya. Nagawa mo, sagot ni Amanda sa kanyang email, maikli ngunit tapat. Wala nang iba pang salita. Ito ay sapat na upang iparating ang kanyang pagkilala. Ang patatapos na legal na laban ni Gabriel ay nagudya ng isang bagong panahon para sa kanilang lahat. Si Gabriel ay nagaroon ng pagkakataong muling buuin ang kanyang buhay. Hindi na nakatali sa kanyang nakaraang pagkakamali. Nagsimula siyang magbigay ng pro bono consultancy sa mga maliliit na negosyo gamit ang kanyang mga kasanayan upang makatulong sa iba. Ito ay isang paraan ng pagtubos. Isang paraan upang magbalik sa komunidad na kanyang minsan ay pinagsamantalahan. Ang kanyang kita ay maliit pa rin, ngunit ang kanyang pagpapahalaga sa trabaho ay mas malaki kaysa dati. Ang bawat sentimo na pumapasok sa trust fund ni Leah ay naging simbolo ng kanyang pangako, ng kanyang pagbabago. Si Amanda naman ay lumalago sa kanyang bagong papel. Ang kanyang trabaho sa Social Enterprise Consulting ay nagbigay sa kanyang bagong hamon at kasiyahan. Natuklasan niya ang isang hilig sa pagtuturo at mentorship. Nagsimula siyang magbigay ng mga seminar sa mga kabataang entrepreneur, nagbabahagi ng kanyang mga karanasan at kaalaman. Ang kanyang boses na minsan ay tahimik at sumusunod ay ngayon ay malakas at may kumpiyansa. Siya ay naging isang inspirasyon sa mga taong kanyang tinutulungan. Ang kanyang personal na buhay ay nagpatuloy sa tahimik na pag-unlad. May mga lalaking nagtangka na ligawan siya ngunit nanatili siyang maingat. Ang sugat ng nakaraan ay hindi paganap na gumaling. Ngunit hindi na niya isinara ang kanyang sarili sa pag-ibig. Naging mas bukas siya sa posibilidad.
ngunit mas matalino at mas maingat. Ang kanyang prioridad ay si Lia at ang pagtatatak ng kanyang sariling buhay. Si Lia, ngayon ay 8 taong gulang na, ay lumalaki bilang isang masayahin at matalinong bata. Ang pagbabago sa dinamikang kanyang magulang ay tila hindi gaanong nakaapekto sa kanya dahil sa patuloy na pagmamahal at atensyon na ibinibigay ng bawat isa. Alam niya na ang kanyang mga magulang ay hindi na magkasama, ngunit naramdaman niya ang kanilang pagmamahal. Si Gabriel ay naging mas naroon kaysa dati at si Amanda ay naging mas malaya at mas masaya. Nakikita niya ang pagbabago sa kanyang ina, ang nining sa mata ni Amanda, ang kanyang ngiti na mas madalas kaysa dati. Isang araw habang nasa parke sila ni Lia, nakita ni Amanda si Gabriel na naglalakad papunta sa kanila. Hindi niya ito inaasahan. Bihira silang makita sa personal maliban kung may mahalagang desisyon tungkol kay Lia. Ngunit sa pagkataong ito, walang appointment. Kumusta, Amanda? Sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay mahinahon. May dala siyang ice cream para kay Lia. Daddy! Sigaw ni Lia at tumakbo papunta sa kanya. Niyakap siya ni Gabriel at ang ngiti sa kanyang mukha ay tunay at walang bahid ng anumang tension. Kumusta ka, Gabriel? Tanong ni Amanda. Ang kanyang boses ay neutral. Okay lang, sagot niya. Gusto ko lang makita si Lia at makita ka. Nakatitigan sila ng ilang sandali. Wala sa kanyang mga mata ang dating pagmamataas, kundi isang halongang pagpapakumbaba at pagpapahalaga. Salamat, Amanda. Sa lahat na ito, sa pagbibigay mo sa akin ng pagkakataon na may tama ang pagkakamali ko, at sa pagprotekta kay Lia, nag-alangan si Amanda. Gagawin ko ang lahat para kay Lia. Alam ko, sabi ni Gabriel. Pero sa pamamagitan nito, nakatulong ka rin sa akin. Naging inspirasyon ka para bumangon ako ulit. Hindi siya sumagot. Ang pagpapatawad ay hindi pa rin ang tamang salita para sa kanya. Ngunit ang pait ay hindi na kasing bigat. Ang galit ay lumuwag. Ang kanyang nararamdaman ay naging isang uri ng pagtanggap, isang pagkilala sa kanyang sarili at sa kung ano ang kailangan niyang gawin para sa kanyang anak. Ang kanilang koneksyon ay hindi na koneksyon ng mag-asawa, kundi ng magulang na may iisang layunin. Ito ay isang pakikipagsapalaran na hindi tungkol sa pag-ibig, kundi sa pagkakaisa sa pagiging magulang. Ang kanilang buhay ay nagbatuloy. Bawat isa ay nasa kanilang sariling landas. Ngunit konektado pa rin sa pamamagitan kanilang anak. Si Amanda ay naging isang babaeng matatag, matalino, at may sariling identidad. Si Gabriel ay nagsumikap upang maging isang tunay na ama at isang responsableng individual. Ang kwento ni na Amanda at Gabriel ay hindi nagtapos sa isang klise na happily ever after, kundi sa isang makatotohanang pagtatapos na puno ng pag-asa, pagtubos, at ang hindi matitinak na pagmamahal ng isang ina. Ang kaisipan na ang buhay ay patuloy na nagbabago ay nabigay kay Amanda ng isang uri ng kapayapaan na hindi niya inakala na kanyang matatapwan. Ang kanyang paglalakbay ay isang patunay na ang sakit ay hindi ang katapusan, kundi isang daan patungo sa isang mas matibay at mas makabuluhang buhay. Ang kanyang nakaraan ay isang bahaging kanya, ngunit hindi na ito ang kanyang buong pagkatao. Ang kanyang pagbangon ay hindi isang pahihiganti, kundi isang pahayag ng kanyang sariling lakas, ng kanyang pagkakakilanlan. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang lumalayo sa aninong kanyang nakaraan, papalapit sa liwanang kanyang bagong buhay na kanyang nilikha, na may buong puso at may tunay na pagmamahal para kay Lia. Ang pagiging ina ang naging kanyang giya, ang kanyang pangunahing layunin. At sa paggabay na iyon, natakpuan niya ang kanyang tunay na kapangyarihan at ang kanyang sariling uri ng kaligayahan. Ngunit ang buhay ay hindi kailanman ganap na tahimik. Sa kanyang patuloy na pagtuklas ng sarili, natuklasan din ni Amanda ang mabagong hamon na hindi niya inasahan. Ang kanyang pagiging matagumpay sa consulting firm ay nadala sa kanya ng mas mataas na posisyon na may kasamang mas malaking responsibilidad at mas mahabang oras sa trabaho. Bagamat masaya siya sa kanyang profesional na paglago, kinailangan niyang balansehin ito sa kanyang pagiging ina kay Lia. May mga gabi na uwi siya ng pagod na pagod, ngunit kailangan pa rin niyang tiyakin na natutulungan niya si Lia sa homework o magbasa ng bedtime story. Ito ay isang patuloy na pakikipaglaban sa pagitan ng kanyang profesional na ambisyon at ng kanyang pagmamahal sa kanyang anak. Naging mas maingat siya sa pagpili ng mga proyekto.
tinitiyak na ang nga ito ay may kabuluhan at hindi lamang para sa kita. Ang kanyang karanasan sa social enterprises ay nagbigay sa kanyang pananaw na ang negosyo ay maaring maging puwersa para sa kabutihan. Nasimula siyang maging bahagi ng mga board ng non-profit organizations gamit ang kanyang mga kasanayan sa pinansyal at estratehiya upang makatulong sa mga nangangailangan. Ito ay nagbigay sa kanya ng isang bagong uri ng katuparan, isang pagpapatunay na ang kanyang pinagdaanan ay maaring maging daan upang makatulong sa iba. Sa kabila ang kanyang matatak na puso, may mga pagkakataon pa rin na sumasagi sa isip niya ang mga alaala ni Gabriel, lalo na kapag may mga okasyon tulad ng Pasko o kaarawan ni Leah. Ang kanilang dating buhay ay hindi ganap na nabubura, kundi nagiging isang malabong anino sa kanyang isip. Ang maalaala ay hindi na masakit, kundi nagiging maaral na kanyang dinadala. Natuto siyang tanggapin ang mga alaala na hindi na ito nakdudulot ng galit, kundi ng pag-unawa. Ang koneksyon niya kay Gabriel ay nagpatuloy sa isang maayos na paraan. May mga panahon na kailangan nilang mausap ng personal para sa mga desisyon ni Leah, tulad ng pagpili ng eskwelahan o mga extracurricular activities. Sa mga pagkataong iyon, naroon ang isang kakaibang respeto sa pagitan nila. Hindi ito pag-ibig, ngunit ito ay isang pagkilala sa kanilang pagiging magulang. Si Gabriel ay naging mas responsible at mas kasali sa buhay ni Leah na lubos na ikinatuwa ni Amanda. Ang trust fund ay lumalaki at si Gabriel ay naging mas matatak sa kanyang bagong karera bilang isang konsultan sa etika ng negosyo, isang kaganapan na nakakagulat ngunit angkop sa kanyang pinagdaanan. Minsan, sa isang parent-teacher conference para kay Leah, nakita sila ni Gabriel. Ang guro ni Leah ay labis na pinuri ang pagiging matalino at masayahin ni Leah. Napakaswerte ni Leah sa inyong magulang, sabing guro, ipinapakita niya ang suporta at pagmamahal mula sa inyong dalawa. Nagatinginan si Amanda at Gabriel, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amanda. Ito ay isang sandali ng kolektibong tagumpay. Ang kanilang hindi pangkaraniwang kasunduan ay gumagana, hindi para sa kanila bilang mag-asawa, kundi para sa kinabukasan ng kanilang anak. Ito ay isang kapayapaan na natakpuan sa isang patanggap ng katotohanan sa paharap sa mga kahihinatnan at sa pagmamahal na walang hanggan para sa kanilang anak. Sa palipas ng taon, patuloy na lumalago si Amanda. Hindi na siya ang babaeng nakahanap ng pagpapatawad o paktubos. Natakpuan na niya ang mga ito sa kanyang sarili. Ang kanyang paglalakbay ay isang patunay na ang pagtatapos ay hindi laging masama, na ang isang kabanata ay maaring magsara upang magbigay daan sa isang mas magandang simula. Ang kanyang kwento ay naging isang testamento sa lakas ng kalooban ng isang babae, sa kanyang kakayahang bumangon mula sa mga abo, at sa walang hanggang pag-ibig ng isang ina. Ang bawat bagong araw ay nagdala ng mabagong araw, bagong hamon at bagong pag-asa sa kanyang paglalakad sa Ayala Triangle Gardens, kung saan niya minsan natakpuan ang simula ng kanyang kapayapaan. Ngayon ay naglalakad siya ng may buong kumpiyansa at ngiti sa kanyang labi. Ang hangin ay sariwa pa rin, ang araw ay mainit pa rin, ngunit ang kanyang pagtanaw sa buhay ay nagbago. Hindi ito ang katapusan ng kanyang kwento, kundi ang patuloy na pag-unlad ng isang buhay na puno ng kahulugan, pagmamahal at walang kapantay na lakas. Ito ang kanyang pamana, ang kanyang pagbangon at ang kanyang patuloy na paglalakbay. Ang pag-ibig niya kay Leah ang kanyang ilaw at ito ang nagpapatuloy sa kanyang pahakbang pasulong ng may buong puso at ngiti. Sa bawat hakbang, naramdaman niya ang presensya ni Leah hindi lamang sa kanyang tabi kundi sa kanyang puso bilang sentro ng lahat ng kanyang pagsisikap at ang kanyang pinakamalaking tagumpay. Ang lahat ng hirap ay nagbunga at ang bawat kirot ay naging aral. Ito ang kanyang bagong kabanata na isinulat ng may pag-asa at may walang hanggang pagmamahal. Ang kanyang karanasan ay nagturo sa kanya ng kahalagahan ng pagpapatawad sa sarili, isang pagpapalaya mula sa mga tanikala ng galit at panghihinayang. Naintindihan niya na ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugan ng pagbabalik sa nakaraan, kundi ang pagpapakawala ng pasanin upang makapagpatuloy. Ang paghihirap ay nagbigay sa kanya ang lalim at karunungan na hindi niya matatakpuan sa ibang paraan. Siya ay naging isang mas matibay na ina, isang mas matalinong profesional at isang mas buong tao. Ang kanyang paglalakbay ay hindi naging madali,
ngunit bawat hakbang ay nagbigay hugis sa kanyang pagkatao. Ang kanyang kwento ay isang patunay na ang pag-ibig ay hindi laging natatapos sa happily ever after sa tradisyonal na kahulugan. Ngunit ito ay maring matapos sa isang kapayapaan na mas matibay at mas makabuluhan. Ito ay ang kwento ng isang babae na nahanap ng kanyang sariling boses, kanyang sariling kapangyarihan, at ang kanyang sariling kahulugan ng kaligayahan sa gitna ng kaguluhan. Si Amanda ngayon ay nasa kanyang kalagitnaan ng 40s, ay nagpatuloy sa kanyang paglalakbay ng may bagong lakas at layunin. Ang kanyang pagiging single mom ay hindi na isang hadlang kundi isang kapangyarihan. Naging inspirasyon siya sa iba pang kababayhan na nahaharap sa mga hamon sa kanilang buhay. Nagpapakita na posible ang pagbangon at ang paglikha ng isang bagong simula. Ang kanyang dating mga kaibigan, na minsan ay nag-aalala para sa kanya, ay ngayon ay humahanga sa kanyang katatagan at sa kanyang pagbabago. Ang kanyang bahay ay naging isang sentro ng kapayapaan at pagmamahal. Si Leah na ngayon ay isang dalagita na ay lumaki sa isang kapaligiran kung saan ang paggalang at katapatan ay pinahahalagahan. Alam niya ang kanyang pamilya ay hindi tradisyonal, ngunit alam din niya na ito ay punong pagmamahal. Ang kanyang magulang ay parehong naroon sa kanyang buhay kahit na hindi sila magkasama. Ito ay isang modernong pamilya na hinubo ng pagsubo at pagmamahal. Ang relasyon ni Amanda at Gabriel ay nakpatuloy sa paunlad sa isang kakaibang paraan. Hindi na sila mag-asawa, hindi na sila naghaharap ng romantikong pag-ibig, ngunit mayroong isang malalim na paggalang at pag-unawa sa pagitan nila. Ang kanilang nakaraan ay nakpatibay sa kanila bilang mga magulang. Naging mas madali para sa kanila na mausap tungkol kay Leah, na gumawa ng desisyon ng magkasama at na magbigay ng isang front para sa kanilang anak. Ang trust fund ay lumago na nagbibigay kay Leah ang isang matata na pundasyon para sa kanyang kinabukasan. Ito ay isang konkretong paalala ng kanilang kasunduan at ng kanilang kolektibong pagmamahal para sa kanya. Ang kanyang karera ay nagpatuloy sa pagtaas. Sa kanyang pagiging mahusay sa business development at social impact, siya ay naging isang senior partner sa kanyang consulting firm na nagbibigay sa kanya ng mas malaking impluensya at kakayahang makagawa ng pagbabago. Nasimula siyang maglakbay sa iba't ibang bansa, nagbibigay ng mga seminar at natutulong sa mga global social enterprises. Ang kanyang buhay ay naging mas malawa at mas makulay kaysa sa kanyang inasahan. Ngunit sa gitna ng lahat na ito, ang kanyang pinakamahalagang papel ay nanatiling pagiging ina ni Leah. Ang bawat tagumpay niya sa trabaho ay tila mas makabuluhan dahil alam niyang ito ay nagbibigay ng inspirasyon sa kanyang anak. Ang kanyang paglalakbay ay isang patunay na ang pagtatapos ay hindi laging masama, na ang isang kabanata ay maaring magsara upang magbigay daan sa isang mas magandang simula. Ang kanyang kwento ay naging isang testamento sa lakas ang kalooban ng isang babay, sa kanyang kakayahang bumangon mula sa maabo at sa walang hanggang pag-ibig ng isang ina. Sa uli, ang buhay ni Amanda ay naging isang buhay na hindi tinukoy na patatasil, kundi ng kanyang kakayahang bumangon mula rito. Ang kanyang pagpapatawad sa sarili ay nagbukas ng pinto sa mga bagong posibilidad sa isang bagong pag-ibig. Hindi sa ibang tao, kundi sa kanyang sarili at sa buhay na kanyang nilikha. Ang kanyang paglalakbay ay isang patuloy na paggalugad ng kanyang sariling lakas, ng kanyang pag-asa at ng kanyang hindi matitinag na pagmamahal para kay Leah. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang lumalayo sa anino kanyang nakaraan, papalapit sa liwanag ng kanyang bagong buhay, isang buhay na puno ng kahulugan at ng isang bagong uring kaligayahan. Ito ang naging tunay na pamana ng kanyang paghihirap, ang kanyang pagbangon mula sa mga abo, at ang paghahanap ng tunay na kapayapaan sa kanyang sarili at sa kanyang mundo. Patuloy siyang lumalaban, patuloy na lumalago, at patuloy na namamahal, at ito ang naging pinakamalaking tagumpay niya. Ang kanyang kwento ay hindi tungkol sa pagtatapos, kundi sa patuloy na paglalakbay na may bagong pag-asa at walang hanggang pagmamahal. Ang pagtatapos ng pag-usap ni Amanda at Gabriel ay nahudyat ng isang bagong yugto sa kanilang buhay, isa na binigyan ng hugis ng pait at pragmatismo. Paggawin niya mula sa Ayala Triangle, ang apartment na dating puno ng alaala ay tila nagbago ang kahulugan. Hindi na ito isang pitan ng nakaraan,
kundi isang blankong canvas para sa kanyang bagong simula. Ang maksolita ni Gabriel, ang kanyang pangako ng pagsisisi ay pagbabago ay hindi ganap na nakapabigay katiwasayan sa kanyang puso. Ang pagtitiwala ay isang marupok na bagay at ang kanya ay durok na durok. Ngunit ang pag-asa para kay Lia, ang kinabukasan ng kanyang anak ay sapat na upang itulak siya pasulong. Hindi siya susuko, hindi para kay Lia. Kinabukasan nagsimulang kumilos si Gabriel ayon sa kanilang kasunduan. Ang unang hakbang ay ang pinakamahirap, ang paglalantat ng katotohanan. Umaga pa lamang habang ang Maynila ay nagising sa kanyang karaniwang ingay, naroon si Gabriel sa opisina. Ang kanyang desk ay tila mas mabigat kaysa dati. Ang kumpanyang minsan niyang pinangarap na pinahirapan niyang itatag ay ngayon ay pinamumulan ng kanyang pinakamalaking kahihiyan. Nagsimula siyang maksulat ng isang liham. Isang paklilinaw sa board of directors, sa kanyang shareholder, sa kanyang empleyado. Bawat salita ay isang saksak sa kanyang sariling balat. Bawat pangungusap ay naglalantat ng kanyang mapagkakamali at ang kanyang makasinungalingan. Ang kanyang makamay ay nanginginig habang inilalatak niya ang madetale ang kanyang mamapanlinlang na transaksyon, ang mamaling deklarasyon sa pananalapi, ang mga lihim na kasunduan na naglayong palagihin ang kanyang kita sa kapinsalaan ng integridad. Hindi niya ito magagawa ng walang tulong ni Amanda. Ang bigat ng kanyang konsensya ay tila humihigit sa bigat ng kumpanya. Sa kanyang apartment habang iniinom ni Amanda ang kanyang kape, dumating ang unang draft ng liham ni Gabriel. Ipapadala niya ang maito sa kanyang lumang email, ang parehong account na ginamit niya noong nagtutulungan pa sila sa kanilang negosyo bago pa man siya nagsimulang lumihis. Bawat linya ay kanyang inaaral. Binubura ang masalitang nakpapalambot sa katotohanan, pinapalitan ng mga salitang matatalim at walang pag-alinlangan. Hindi niya pinahintulutan ang anumang pagbaluktot o pagtatago. Ang kasunduan ay malinaw, kumpletong katapatan. Kung bubulusok si Gabriel, dapat itong gawin ng may dignidad gaano man ito kasakit. Ang kanyang layunin ay hindi upang sirain si Gabriel, kundi upang protektahan si Lia mula sa posibleng fallout ng kanyang ama. Kung ang lahat ay may lantat ng buo, walang anumang bahid na maaring kumapit kay Lia sa hinaharap. Ang kanyang mga mata ay nanatiling matatag. Walang bakas ng sentimentalidad. Ang paraan ng pagkakabalangkas nito ay tila nagpapaliwanag, hindi nagkukumpisal. Sulat niya sa email, matalim ang kanyang tono. Ang iyong mga pagkakamali ay hindi nangyari sa pamamagitan ng pagkakataon. Ito ay mga pinagplanuhang desisyon. Walang espasyo para sa pagpapagaan ng damdamin dito, Gabriel. Ang kailangan mo ay maging matapat. Ipahayag ang lahat, walang itatago. Ang kanyang boses, bagamat sa text, ay tila naririnig ni Gabriel sa kanyang isip, puno nga autoridad na minsan niyang ipinagwalang bahala. Ang pagpapalitan ng email ay nagpatuloy sa loob ng ilang araw. Isang malamig at profesional na komunikasyon sa pagitan ng dalawang taong minsan ay nagbahagi ng kanilang pangarap. Ito ay walang halong emosyon, puro estratehiya. Sa bawat pagbabago na iminungkahi ni Amanda, naramdaman ni Gabriel ang bigat ng kanyang mga pagkakamali. Ang mga salita ay tila bumalik sa kanya, masakit at mapanglaw. Ngunit sa ilalim ng sakit, mayroong kakaibang kalinawan. Alam niyang ito ang tanging paraan. Ito ay isang prosesong paghihiwalay sa pagitan ng dating sarili at ng kailangan niyang maging. Sa wakas, pagkatapos ang ilang pagre-rebisa, handa na ang liham. Isang huling patingin ni Amanda at pagkatapos ay ang kanyang pahintulot. Ang araw na iyon ay tila mas tahimik kaysa sa karaniwan. Naramdaman ni Gabriel ang isang uringang paglaya, ngunit ito ay sinamahan ng matinding takot sa kung ano ang susunod na mangyayari. Ang bomba ay naihagis na. Wala nang balikan. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Sa loob lamang ng ilang oras pagkatapos ng pagsumite ni Gabriel ng kanyang paglilinaw sa board, ang internet at ang media ay napuno ng headline tungkol sa corporate malfeasance at scandal sa kumpanya ni Gabriel. Ang kanyang pangalan na minsan ay simbolong tagumpay ay ngayon ay nakaukit sa maulat ng pagtataksil at katiwalian. Ang stock ng kumpanya ay bumagsak ng husto at ang mga mamumuhunan ay nakpanik. Ang matawag mula sa mga mamahayag ay hindi tumitigil at ang kanyang telepono ay tila isang nagbabantang tunok. Ang kanyang mga kasosyo, ang kanyang mga kliyente at maging ang kanyang mga kaibigan ay tila naglaho sa dilim o kaya ay nagsimulang magpakita ng galit at pagkabigo. Ang mundo niya ay gumuho sa isang iglap. Naranasan ni Gabriel ang buong bigat ng kanyang desisyon.
Ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng kahihiyan. Ang kanyang reputasyon ay duro. Sa loob nilang araw, hindi siya halos makakain o makatulo. Pinangmumultuan ng kanyang pagkakamali at mga headline sa balita. Ang bawat pagtuno ng telepono ay nagpapakaba sa kanya. Ang pagharap sa mga investigasyon mula sa SEC, Securities and Exchange Commission, at iba pang regulatory bodies ay naging bahagi ng kanyang araw-araw na buhay. Hindi naging madali ang maging matapat. Bawat tanong ay nangangailangan ngang masusing sagot, bawat detalye ay kinwestiyon. Ngunit sa gabay ni Amanda na lihim na napapadala ng mga estratehiya at payo sa kanyang legal team sa pamamagitan ng isang third-party consultant na gawa niyang manindigan. Ang kanyang mapayo ay hindi direktang nakikialam, kundi nagbibigay nga balangkas ng pag-isip, mga paraan upang harapin ang mga tanong ng walang pagtatago at ng may katapatan. Ang katotohanan ang iyong tanging sandata ngayon. Gabriel, ang isang email niya ay nagpaalala, huwag kang lumihis. Ang bawat payo ay isang sulo sa dilim ng kanyang pagkalito. Habang si Gabriel ay nabubuhay sa gitna ng bagyo, si Amanda naman ay nagsimulang magtatang kanyang sariling tahimik na revolusyon. Ang pagpapanatiling koneksyon nila ay kailangan upang maprotektahan si Leah, ngunit ang kanyang sariling buhay ay kailangan ding itayo. Ang kanyang magkakasanayan na minsan ay nakatuon sa pagtulong kay Gabriel na itatag ang kanilang negosyo, ay ngayon ay kanyang inilalaan para sa kanyang sarili. Nag-umpisa siyang mahanap ng trabaho, isang bagay na nakapagpapalakas ang kanyang isip at nabibigay ng bagong direksyon. Hindi na niya kayang manatili sa anino ang kanyang dating asawa. Ang kanyang karanasan sa finance at business development ay lubhang malawak, ngunit ang kanyang pangalan ay nakaugnay pa rin sa pangalan ni Gabriel na ngayon ay may mansa. Kailangan niya nga isang bagong paraan upang makalaya mula sa nakaraang asosasyon. Sa halip na maganap ng trabaho sa malalaking korporasyon, nagsimula siyang mag-apply sa mga boutique consulting firms at mga startup na may ibang direksyon na hindi direksyon konektado sa dating industriya ni Gabriel. Nag-umpisa rin siyang mag-aral online, nagpapalawak ng kanyang kaalaman sa digital marketing at data analytics, mga kasanayang lubhang mahalaga sa modernong mundo ng negosyo. Ang bawat bagong kasanayan ay tila isang panibagong hakbang papalayo sa kanyang nakaraan, isang brick sa pagtatayo ng kanyang bagong identidad. Isang hapon habang naglalakad siya pabalik mula sa isang panayam, napadaan siya sa isang maliit na art gallery sa Salcedo Village. Ang sining ay laging isang lihim na pagmamahal niya, isang bagay na naiwan niya nung abala siya sa pagtatayo ng isang imperyo. Naramdaman niya ang isang panghihinayang, ngunit kasabay nito ay isang pagnanais na muling buhayin ang kanyang pangarap, ang kanyang pinangarap na minsan niyang isinantabi. Pumasok siya sa loob. Ang makulay at hugis sa canvas ay tila napapahiwatig na makwento, nagpaparamdam ng emosyon na minsan ay kanyang inilibing sa ilalim ng mga responsibilidad. Ito ay nagbigay inspirasyon sa kanya, isang ideya na unti-unting nabubuo sa kanyang isip, isang posibleng pagbabago ng direksyon. Habang nagbabasa, siyang balita tungkol sa pagbagsak ni Gabriel, naramdaman niya ang isang kakaibang halong ngaluwagan at pangamba. Kaluwagan dahil natapos na ang pagtatago at ang bigat ng lihim. Pangamba dahil sa kung ano ang epekto nito kay Leah. Ang kanilang anak ay 7 taong gulang na at bagamat hindi pa niya lubos na naunawaan ang komplikado ng sitwasyon, alam niyang may nagbabago sa kanilang pamilya. Nakikita niya ang pagbabago sa mood ng kanyang ina at sa pagkawalan ng kanyang ama sa kanilang bahay. Mommy, bakit hindi na po pumupunta si Daddy dito? Tanong ni Leah isang gabi habang nakababasa sila ng bedtime story, The Little Prince. Ang kanyang mata ay puno ang inosenteng pausisa na tila naghahanap ang kasagutan sa mga pahina ang libro. Hinaplos ni Amanda ang buho ang kanyang anak, busi lang si Daddy sa trabaho niya, baby. Pero nag-usap naman kami at mahal na mahal ka niya, hindi niya kayang ilantat ang lahat ng katotohanan sa kanyang anak, hindi sa edad nito. Ngunit kinailangan niyang maging matapat sa kanyang sarili. Ang kanilang sitwasyon ay komplikado at kailangan niya ng tamang oras at paraan upang ipaliwanag kay Leah sa isang paraan na maintindihan nito ng hindi nasasaktan. Ang trust fund para kay Leah ay agad na itinatag. Sa gabay nga isang abogado na itinalaga ni Amanda ang lahat ng profesional na kita ni Gabriel. Pagkatapos ng pagbabaya ng utang at legal na obligasyon ay direktang ilalagay dito.
Regular na ipinapadala ni Gabriel ang mga financial statements na maingat na inaaral ni Amanda bawat numero ay kanyang sinusuri ng may profesionalismo. Ang bawat transaksyon ay kanyang sinusuri ng walang pagdududa. Ito ay isang paalala sa kanya ng kanyang papel sa kanilang bagong kasunduan, ang pagprotekta kay Leah. Walang anumang puwang para sa anumang pagkakamali o pagtatago. Ang linggo ay naging buwan. Ang pagbagsak ng kumpanya ni Gabriel ay naging isang buwang saklawang balita. Nawalan siyang trabaho, nawala ang kanyang pamumuhunan, at nawala ang kanyang reputasyon. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, sa gitna ng gulo, unti-unting nabuo ang kanyang depensa. Ang mapayo ni Amanda ay naging sandata niya. Ang pagiging matapat, ang pagharap sa bawat kaso ng may kalinawan, ang pagtatago ng kanilang koneksyon upang walang epekto kay Leah. Sa bawat legal na hamon, sinubukan niyang panindigan ang katotohanan, gaano man ito kahirap. Sa kanyang bahagi, nagsimulang muling bumangon si Gabriel. Hindi na siya ang aroganteng businessman na minsan niyang kinilala na punong pagmamataas at kumpiyansa. Ang pagsubok ay tila nahubok sa kanya, nagtanggal ng kanyang pagmamataas at pinalitang ng isang mapakumbabang pagtingin sa buhay. Nagsimula siyang magtrabaho sa isang mas maliit na kapasidad bilang isang consultant para sa isang startup na hindi apektado ng kanyang nakaraan. Isang kumpanya na nakatuon sa etikal na pagpapatakbo ng negosyo. Ito ay isang mababang posisyon, malayo sa kanyang dating kapangyarihan at kita, ngunit ito ay isang simula. Ito ay isang pagkakataon upang muling itatag ang kanyang kredibilidad. Isang hakbang patungo sa pagiging tunay na ama na hinihingi ni Amanda. Ang kanyang bagong trabaho ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi tungkol sa paghahanap ng layunin. Ang napagbisita ni Gabriel kay Leah ay naging regular at may kahulugan. Hindi na niya ito tinatrato bilang isang obligation, kundi bilang isang privilege at isang pinakmumulan ng lakas. Bawat paglalaro sa parka, bawat pagbabasang kwento, bawat pagyakap ay tila nagbibigay sa kanyang dahilan upang magpatuloy. Sinusubukan niyang maging mas naroon, mas emosyonal na konektado sa kanyang anak. Ang kanyang pagbabago ay dahan-dahan, ngunit kapansin-pansin. Nakikita ni Amanda ito kahit na hindi niya ito lantaran na kinikilala. Ang kanyang puso ay nanatiling maingat, ngunit mayroong isang maliit na bahagi na nakmamasid, naktatala ng kanyang mahakbang patungo sa pagtubos. Ito ay isang uri ng pagsubok na kanyang ipinapataw. Samantala, lumakas ang determinasyon ni Amanda. Natanggap siya sa isang boutique consulting firm na nakatuon sa social enterprises. Ito ay isang bagong mundo para sa kanya na malayo sa corporate grid na kanyang naranasan. Dito, ang layunin ay hindi lamang kita, kundi ang paggawa ng positibong epekto sa lipunan. Naging aktibo siya sa mga proyekto na naglalayong tulungan ang maliliit na negosyo na itatag ang kanilang digital presence at magkaroon ng mas malawak na abot. Ang kanyang trabaho ay nakbigay sa kanya ng isang bagong uri ng katuparan. Naramdaman niya na muli niyang ginagamit ang kanyang talento para sa isang makabuluhang layunin. Isang bagay na hindi lamang para sa sarili niya. Ito ay isang kabanatang kanyang buhay na pinili niya para sa kanyang sarili, hindi para sa iba. Sa kanyang personal na buhay, nagsimulang muling magbukas si Amanda sa kanyang kaibigan. Ang kanyang kaibigan na si Sarah, na laging naroon sa mga panahong mahirap, ay naging kanyang sandalan. Sa kanilang pag-usap, unti-unting nailalabas ni Amanda ang kanyang pinakaloob na damdamin, ang kanyang galit, ang kanyang sakit, at ang kanyang pag-asa. Hindi ito madali, ngunit ang bawat pakbabahagi ay nakpapagaan ng kanyang pasanin. Sa tulong ni Sarah, unti-unti niyang tinanggap na hindi niya kailangang maging perpekto, na okay lang na maramdaman niya ang halo-halong emosyon. Ito ay isang prosesong pagaling, habang sa bawat habang. Isang gabi, habang nakakape sila sa isang tahimik na cafe sa Bonifacio High Street, tinanong ni Sarah, "Masaya ka ba, Amanda?" Nag-isip si Amanda bago sumagot. "Hindi ko alam kung masaya ang tamang salita, Sarah. Pero payapa ako at malakas. At alam kong ginagawa ko ang tama para sa akin at kay Leah. Iyon ay sapat na." Ang pagiging payapa ay isang malaking hakbang mula sa galit at pagkalito na kanyang naramdaman noon. Ito ay isang kapayapaan na kanyang pinahirapan na nabuo mula sa mga abong kanyang dating buhay, isang kapayapaan na mas matibay kaysa sa simpleng kaligayahan. Ang kanyang apartment ay unti-unting nabago. Ang malumang bagay na nagpapaalala kay Gabriel ay dahan-dahang nawala.
Pinalitan ng mga bagong dekorasyon na nagpapakita ng kanyang sariling personalidad. Isang bagong bookshelf na puno ng libro tungkol sa negosyo at personal development ang bumungat sa kanyang living room. Mga painting na kanyang binili sa gallery na kanyang napuntahan ang nagbigay kulay sa dingding. Ang kanyang personal space ay naging isang testamento sa kanyang pagbabago, isang kanlungan, kanyang santuwaryo. Naging mas malaya rin ang kanyang oras para kay Leah. Sa halip na maging abala sa mga obligasyon ng isang corporate wife, naging mas aktibo siya sa buhay ng kanyang anak. Pagkatapos ng klase, sasamahan niya si Leah sa parke, magbabasa sila ng libro o magluluto ng kanilang paboritong pagkain. Ang bawat sandali kasama si Leah ay nagbigay ng bagong kahulugan sa kanyang buhay, isang paalala kung bakit niya ginagawa ang lahat. Ang bawat yakap ni Leah ay tila nagpapagaling sa kanyang masugat. Ang koneksyon kay Gabriel ay nanatiling mahigpit na profesional. Ang kanilang ma-email at paminsan-minsang tawa ay nakasentro lamang sa trust fund ni Leah at sa kanyang legal na sitwasyon. Walang personal na usapan. Walang emosyonal na pamumuhunan. Si Amanda ay nanatiling matata sa kanyang desisyon na panatilihin ang isang matibay na hangganan. Para sa kanya, ang kasunduan ay para kay Leah at hindi ito nangangahulugan ng pagpapatawad sa kanyang dating asawa. Ngunit may mga pagkakataon, lalo na kapag nausap sila tungkol sa mga desisyon sa negosyo ni Gabriel para sa trust fund, na nakita niya ang isang bahagi ni Gabriel na tila lumaki at natuto. Hindi na siya ang dating taong nagmamadali sa mga desisyon, kundi isang mas maingat at mas mapakumbabang individual. Ito ay nabigay sa kanya ng kaunting pag-asa, hindi para sa kanila bilang mag-asawa, kundi para sa kanyang pagiging ama ni Leah. Ito ay nakumpirma na ang kanyang sakripisyo ay hindi na sayang. Naging epektibo ang kanyang pamamaraan. Isang araw, dumating ang isang email mula kay Gabriel. Hindi ito tungkol sa mga financial o legal na issue. Ito ay isang simpleng email na napapaalam na siya ay opisyal nang natapos ang kanyang huling kaso at na siya ay napawalang sala sa karamihan ng mga paratang, bagamat mayroon siyang malaking multang babayaran at ang kanyang pangalan ay permanenteng may mansa. Ito ay isang dulo sa kanyang legal na bangungot. Sa wakas, malaya na siya sa mga hukuman. Ang bigat na legal na laban ay bumaba sa kanyang mga balikat. Bumalik si Gabriel sa apartment niya at umupo sa sofa. Ang balita ay tila nagpakawala ang isang bigat na hindi niya alam na kanyang dinadala. Hindi ito nangangahulugan na mawawala ang kanyang problema, ngunit ito ay isang bagong simula para sa kanya. Ang kanyang nakaraan ay hindi na ang nagtatakda ng kanyang kinabukasan. Ito ay isang aral na kanyang natutunan, isang karanasan na nagpabago sa kanya, isang pagkakataong magsimulang muli ng may katapatan. Nagawa mo, sagot ni Amanda sa kanyang email. Maikli ngunit tapat. Wala ng iba pang salita. Ito ay sapat na upang iparating ang kanyang pakilala, isang silent acknowledgement ng kanyang pagpupunyagi. Ang pagtatapos na legal na laban ni Gabriel ay nahudyat na isang bagong panahon para sa kanilang lahat. Si Gabriel ay nakaroon ng pagkakataong muling buuin ang kanyang buhay, hindi na nakatalisa kanyang nakaraang pagkakamali. Nagsimula siyang magbigaying pro bono consultancy sa mga malilit na negosyo, gamit ang kanyang mga kasanayan upang makatulong sa iba na maiwasan ang mga pagkakamali na kanyang nagawa. Ito ay isang paraan ng pagtubos, isang paraan upang magbalik sa komunidad na kanyang minsan ay pinagsamantalahan. Ang kanyang kita ay maliit pa rin, ngunit ang kanyang pagpapahalaga sa trabaho ay mas malaki kaysa dati. Ang bawat sentimo na pumapasok sa trust fund ni Leah ay naging simbolo ng kanyang pangako, ng kanyang pagbabago at ng kanyang matinding pagmamahal sa kanyang anak. Si Amanda naman ay lumalago sa kanyang bagong papel. Ang kanyang trabaho sa social enterprise consulting ay nagbigay sa kanya ang bagong hamon at kasiyahan. Natuklasan niya ang isang hilig sa pagtuturo at mentorship. Nagsimula siyang magbigay ng seminar sa mga kabataang entrepreneur, nagbabahagi ng kanyang karanasan at kaalaman sa etikal na pagpapatakbong negosyo. Ang kanyang boses na minsan ay tahimik at sumusunod ay ngayon ay malakas at may kumpiyansa. Siya ay naging isang inspirasyon sa mga taong kanyang tinutulungan, isang beacon ng integridad. Ang kanyang personal buhay ay nagpatuloy sa tahimik na pagunlad. May malalaking nagtangka na ligawan siya, ngunit nanatili siyang maingat. Ang sugat ng nakaraan ay hindi pa ganap na gumaling,
ngunit hindi na niya isinara ang kanyang sarili sa pag-ibig. Naging mas bukas siya sa posibilidad, ngunit mas matalino at mas maingat. Ang kanyang prioridad ay si Leah at ang pagtatatak ng kanyang sariling buhay, ang kanyang sariling pundasyon ng kaligayahan. Si Leah, ngayon ay 8 taong gulang na, ay lumalaki bilang isang masayahin at matalinong bata. Ang pagbabago sa dinamikang kanyang mga magulang ay tila hindi gaanong nakaapekto sa kanya dahil sa patuloy na pagmamahal at atensyon na ibinibigay ng bawat isa. Alam niya na ang kanyang mamagulang ay hindi na magkasama, ngunit naramdaman niya ang kanilang pagmamahal. Si Gabriel ay naging mas naroron kaysa dati at si Amanda ay naging mas malaya at mas masaya. Nakikita niya ang pagbabago sa kanyang ina, ang nining sa mamata ni Amanda, ang kanyang ngiti na mas madalas kaysa dati, isang ngiti na nagpapahiwating ng tunay na kaligayahan. Isang araw, habang nasa parke sila ni Leah, nakita ni Amanda si Gabriel na naglalakad papunta sa kanila. Hindi niya ito inaasahan. Bihira silang magkita sa personal, maliban kung may mahalagang desisyon tungkol kay Leah. Ngunit sa pagkataong ito, walang appointment. Lumapit si Gabriel, may ngiti sa labi at dala ang paboritong prutas ni Leah. Kumusta, Amanda? Sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay mahinahon at punong respeto. May dala siyang ice cream para kay Leah. Daddy, sigaw ni Leah at tumakbo papunta sa kanya na tila isang maliit na ibon na lumilipad. Niyakap siya ni Gabriel at ang ngiti sa kanyang mukha ay tunay at walang bahid ng anumang tensyon. Ang kanilang bonding ay lumalim. Kumusta ka, Gabriel? Tanong ni Amanda. Ang kanyang boses ay neutral, walang bakas ng galit o pait. Okay lang, sagot niya. Gusto ko lang makita si Leah at makita ka. Nakatitigan sila ngang ilang sandali. Wala sa kanyang nga mata ang dating pagmamataas, kundi isang halongang pagpapakumbaba at pagpapahalaga. Salamat, Amanda, sa lahat ng ito. Sa pagbibigay mo sa akin ng pagkakataon na may tama ang mga pagkakamali ko. At sa pagprotekta kay Leah, may bakas ng emosyon sa kanyang boses, isang pakilala sa sakripisyo ni Amanda. Naalangan si Amanda, gagawin ko ang lahat para kay Leah. Ang kanyang pag-ibig sa kanyang anak, ang kanyang pangunahing motibasyon. Alam ko, sabi ni Gabriel, pero sa pamamagitan nito, nakatulong ka rin sa akin. Naging inspirasyon ka para bumangon ako ulit. Isang tahimik na pakilala na hindi niya may babalik ang nakaraan, ngunit may bibigay ang kanyang pagbabago. Hindi siya sumagot. Ang pagpapatawad ay hindi pa rin ang tamang salita para sa kanya, ngunit ang pait ay hindi na kasing bigat. Ang galit ay lumuwag. Ang kanyang nararamdaman ay naging isang uri ng pagtanggap, isang pakilala sa kanyang sarili at sa kung ano ang kailangan niyang gawin para sa kanyang anak. Ang kanilang koneksyon ay hindi na koneksyon ng maasawa kundi ng magulang na may iisang layunin. Ito ay isang pakikipagsapalaran na hindi tungkol sa pag-ibig kundi sa pagkakaisa sa pagiging magulang, isang partnership na mas matatak kaysa sa anumang romantikong ugnayan. Ang kanilang buhay ay nagpatuloy, bawat isa ay nasa kanilang sariling landas. Ngunit konektado pa rin sa pamamagitan ng kanilang anak. Si Amanda ay naging isang babaeng matatag, matalino at may sariling identidad. Si Gabriel ay nagsumikap upang maging isang tunay na ama at isang responsableng individual. Ang kwento ni Amanda at Gabriel ay hindi nagtapos sa isang klise na happily ever after, kundi sa isang makatotohanang pagtatapos na punong pakasa, paktubos at ang hindi matitinak na pagmamahal ng isang ina. Ang kaisipan na ang buhay ay patuloy na nababago ay nabigay kay Amanda ng isang uri ng kapayapaan na hindi niya inakala na kanyang matatagpuan. Ang kanyang paglalakbay ay isang patunay na ang sakit ay hindi ang katapusan kundi isang daan patungo sa isang mas matibay at mas makabuluhang buhay. Ang kanyang nakaraan ay isang bahagi ng kanya, ngunit hindi na ito ang kanyang buong pagkatao. Ang kanyang pagbangon ay hindi isang pahihiganti, kundi isang pahayang kanyang sariling lakas ang kanyang pagkakakilanlan. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang lumalayo sa aninong ng kanyang nakaraan. Papalapit sa liwanag ng kanyang bagong buhay na kanyang nilikha na may buong puso at may tunay na pagmamahal para kay Leah. Ang pagiging ina ang naging kanyang giya, ang kanyang pangunahing layunin. At sa paggabay na iyon, natagpuan niya ang kanyang tunay na kapangyarihan at ang kanyang sariling uringang kaligayahan. Ngunit ang buhay ay hindi kailanman ganap na tahimik.
Sa kanyang patuloy na pagtuklas ng sarili, natuklasan din ni Amanda ang mga bagong hamon na hindi niya inasahan. Ang kanyang pagiging matagumpay sa consulting firm ay nagdala sa kanya ng mas mataas na posisyon na may kasamang mas malaking responsibilidad at mas mahabang oras sa trabaho. Bagamat masaya siya sa kanyang profesional na paglago, kinailangan niyang balansehin ito sa kanyang pagiging ina kay Leah. May mga gabi na uuwi siya ng pagod na pagod, ngunit kailangan pa rin niyang tiyakin na natutulungan niya si Leah sa homework o magbasa ng bedtime story na parang hindi siya nagtatrabahong 8 oras sa araw. Ito ay isang patuloy na pakikipaglaban sa pagitan na kanyang profesional na ambisyon at na kanyang pagmamahal sa kanyang anak, isang balanse na kailangan niyang pagusayan. Naging mas maingat siya sa pagpili ng mga proyekto, tinitiyak na ang mga ito ay may kabuluhan at hindi lamang para sa kita. Ang kanyang karanasan sa social enterprises ay nagbigay sa kanya ang pananaw na ang negosyo ay maaring maging puwersa para sa kabutihan, isang kaisipan na matindi niyang pinaniniwalaan. Nagsimula siyang maging bahagi ng board ng non-profit organizations gamit ang kanyang makasanayan sa pinansyal at estratehiya upang makatulong sa manangangailangan. Ito ay nagbigay sa kanya ng isang bagong uri ng katuparan, isang pagpapatunay na ang kanyang pinagdaanan ay maaring maging daan upang makatulong sa iba. Sa kabilang kanyang matatak na puso, may mga pagkakataon pa rin na sumasagi sa isip niya ang maalaala ni Gabriel, lalo na kapag may mga okasyon tulad ng Pasko o kaarawan ni Leah, mga panahong puno ng dating alaala. Ang kanilang dating buhay ay hindi ganap na nabubura kundi nagiging isang malabong anino sa kanyang isip. Ang maalaala ay hindi na masakit kundi nagiging maaral na kanyang dinadala. Natuto siyang tanggapin ang maalaala na hindi na ito nagdudulot ng galit kundi ng pag-unawa. Ang koneksyon niya kay Gabriel ay nagpatuloy sa isang mayos na paraan. May mga panahon na kailangan nilang mausap ng personal para sa mga desisyon nila tulad ng papili ng eskwelahan o mga extracurricular activities. Sa mga pagkakataong iyon, naroon ang isang kakaibang respeto sa pagitan nila. Hindi ito pag-ibig, ngunit ito ay isang pakilala sa kanilang pagiging magulang, isang paggalang sa kanilang makahiwalay na paglalakbay. Si Gabriel ay naging mas responsible at mas kasali sa buhay ni Leah na lubos na ikinatuwa ni Amanda. Ang trust fund ay lumalaki at si Gabriel ay naging mas matatak sa kanyang bagong karera bilang isang konsultan sa etika ng negosyo. Isang kaganapan na nakakagulat ngunit angkop sa kanyang pinagdaanan at pinagbago. Minsan sa isang parent-teacher conference para kay Leah, nakita sila ni Gabriel. Ang guro ni Leah ay labis na pinuri ang pagiging matalino at masayahin ni Leah. Napakaswerte ni Leah sa inyong magulang. Sabi ng guro, ang kanyang ngiti ay toto. Ipinapakita niya ang suporta at pagmamahal mula sa inyong dalawa at kitang-kita sa kanyang pag-aral. Nakatinginan si Amanda at Gabriel at isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amanda na tinugon ng isang ngiti ni Gabriel. Ito ay isang sandalingang kolektibong tagumpay. Ang kanilang hindi pangkaraniwang kasunduan ay gumagana, hindi para sa kanila bilang mag-asawa, kundi para sa kinabukasan ng kanilang anak. Ito ay isang kapayapaan na natagpuan sa isang patanggap ng katotohanan, sa pagharap sa mga kahihinatnan, at sa pagmamahal na walang hanggan para sa kanilang anak. Sa paglipas ng mga taon, patuloy na lumalago si Amanda. Hindi na siya ang babaeng nahahanap ng pagpapatawad o pagtubos. Natakpuan na niya ang mga ito sa kanyang sarili. Ang kanyang paglalakbay ay isang patunay na ang pagtatapos ay hindi laging masama, na ang isang kabanata ay maaring magsara upang magbigay daan sa isang mas magandang simula. Ang kanyang kwento ay naging isang testamento sa lakas ng kaluban ng isang baba, sa kanyang kakayahang bumangon mula sa maabo, at sa walang hanggang pag-ibig ng isang ina. Ang bawat bagong araw ay nagdala ng bagong aral, bagong hamon at bagong pag-asa sa kanyang paglalakad sa Ayala Triangle Gardens, kung saan niya minsan natakpuan ang simulang kanyang kapayapaan. Ngayon ay naglalakad siya ng may buwang kumpiyansa at ngiti sa kanyang labi. Ang hangin ay sariwa pa rin. Ang araw ay mainit pa rin. Ngunit ang kanyang pagtanaw sa buhay ay nagbago. Hindi ito ang katapusan ng kanyang kwento, kundi ang patuloy na pakunlat ng isang buhay na puno ng kahulugan, pagmamahal, at walang kapantay na lakas.
Ito ang kanyang pamana, ang kanyang pakbangon, at ang kanyang patuloy na paklalakbay. Ang pag-ibig niya kay Leah ang kanyang ilaw, at ito ang nagpapatuloy sa kanyang pahakbang pasulong ng may buwang puso at ngiti. Sa bawat hakbang, naramdaman niya ang presensya ni Leah, hindi lamang sa kanyang tabi, kundi sa kanyang puso, bilang sentro ng lahat ng kanyang pagsisikap at ang kanyang pinakamalaking tagumpay. Ang lahat ng hirap ay nakbunga at ang bawat kirot ay naging aral. Ito ang kanyang bagong kabanata na isinulat ng may pag-asa at may walang hanggang pagmamahal. Ang kanyang karanasan ay naturo sa kanya nga halagahan ng pagpapatawad sa sarili, isang pagpapalaya mula sa mga tanikalang galit at panghihinayang. Naintindihan niya na ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugan ng pagbabalik sa nakaraan, kundi ang pagpapakawalan ng pasanin upang makapagpatuloy. Ang paghihirap ay nagbigay sa kanya ang lalim at karunungan na hindi niya matatagpuan sa ibang paraan. Siya ay naging isang mas matibay na ina, isang mas matalinong profesional, at isang mas buong tao, handang harapin ang anumang hamon ng buhay. Ang kanyang paglalakbay ay hindi naging madali, ngunit bawat hakbang ay nagbigay hugis sa kanyang pagkatao. Ang kanyang kwento ay isang patunay na ang pag-ibig ay hindi laging nagtatapos sa happily ever after sa tradisyonal na kahulugan, ngunit ito ay maaring magtapos sa isang kapayapaan na mas matibay at mas makabuluhan. Ito ay ang kwento ng isang babae na nagana ng kanyang sariling boses, kanyang sariling kapangyarihan, at ang kanyang sariling kahulugan ng kaligayahan sa gitna ng kaguluhan, at natagpuan ang mga ito sa loob niya. Si Amanda ngayon ay nasa kanyang kalagitnaan ng 40s ay nakpatuloy sa kanyang paglalakbay ng may bagong lakas at layunin. Ang kanyang pagiging single mom ay hindi na isang hadlang kundi isang kapangyarihan, isang pinamumulan ng kanyang determinasyon. Naging inspirasyon siya sa iba pang kababayan na nahaharap sa mga hamon sa kanilang buhay, nakpapakita na possible ang pagbangon at ang paglikha ng isang bagong simula. Ang kanyang dating mga kaibigan na minsan ay nag-aalala para sa kanya ay ngayon ay humahanga sa kanyang katatagan at sa kanyang pagbabago na tila isang phoenix na bumangon mula sa abo. Ang kanyang bahay ay naging isang sentrong kapayapaan at pagmamahal. Si Leah na ngayon ay isang dalagita na ay lumaki sa isang kapaligiran kung saan ang paggalang at katapatan ay pinahahalagahan. Alam niya na ang kanyang pamilya ay hindi tradisyonal, ngunit alam din niya na ito ay puno na pagmamahal. Ang kanyang mamagulang ay parehong naroroon sa kanyang buhay kahit na hindi sila makasama. Ito ay isang modernong pamilya na hinubok ng pagsubok at pagmamahal. Ang relasyon ni Amanda at Gabriel ay nakpatuloy sa paunlad sa isang kakaibang paraan. Hindi na sila mag-asawa, hindi na sila naghaharap ng romantikong pag-ibig, ngunit mayroong isang malalim na paggalang at pag-unawa sa pagitan nila. Ang kanilang nakaraan ay nagpatibay sa kanila bilang mga magulang. Naging mas madali para sa kanila na mag-usap tungkol kay Leah, na gumawa ng mga desisyon ng magkasama at na magbigay na isang front para sa kanilang anak. Ang trust fund ay lumago na nagbibigay kay Leah ng isang matatak na pundasyon para sa kanyang kinabukasan, isang tangible na simbolo ng kanilang dedikasyon. Ang kanyang karera ay nakpatuloy sa pagtaas, sa kanyang pagiging mahusay sa business development at social impact. Siya ay naging isang senior partner sa kanyang consulting firm na nagbibigay sa kanya ng mas malaking impluensya at kakayahang makagawa ng pagbabago sa mas malaking skala. Nagsimula siyang maklakbay sa iba't ibang bansa, nagbibigay ng mga seminar at naktutulong sa mga global social enterprises. Ang kanyang buhay ay naging mas malawak at mas makulay kaysa sa kanyang inasahan, punong bagong karanasan at oportunidad. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ang kanyang pinakamahalagang papel ay nanatiling pagiging ina ni Leah. Ang bawat tagumpay niya sa trabaho ay tila mas makabuluhan dahil alam niyang ito ay nagbibigay ng inspirasyon sa kanyang anak. Ang kanyang paglalakbay ay isang patunay na ang pagtatapos ay hindi laging masama, na ang isang kabanata ay maaring magsara upang magbigay daan sa isang mas magandang simula. Ang kanyang kwento ay naging isang testamento sa lakas ng kalooban ng isang babae, sa kanyang kakayahang bumangon mula sa mga abo, at sa walang hanggang pag-ibig ng isang ina. Sa huli, ang buhay ni Amanda ay naging isang buhay na hindi tinukoy ng pagtataksil, kundi ng kanyang kakayahang bumangon mula rito.
Ang kanyang pagpapatawad sa sarili ay nakbukas ng pinto sa mga bagong posibilidad sa isang bagong pag-ibig, hindi sa ibang tao, kundi sa kanyang sarili at sa buhay na kanyang nilikha. Ang kanyang paglalakbay ay isang patuloy na pag-alugad ng kanyang sariling lakas, ng kanyang pag-asa at ng kanyang hindi matitinak na pagmamahal para kay Leah. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang lumalayo sa anino ng kanyang nakaraan, papalapit sa liwanag ng kanyang bagong buhay, isang buhay na puno ng kahulugan at ng isang bagong uri ng kaligayahan. Ito ang naging tunay na pamana ng kanyang paghihirap, ang kanyang pagbangon mula sa mga abo at ang paghahanap ng tunay na kapayapaan sa kanyang sarili at sa kanyang mundo. Patuloy siyang lumalaban, patuloy na lumalago at patuloy na nagmamahal at ito ang naging pinakamalaking tagumpay niya. Ang kanyang kwento ay hindi tungkol sa pagtatapos kundi sa patuloy na paglalakbay na may bagong pag-asa at walang hanggang pagmamahal na gumagabay sa bawat hakbang.